Ang revised timeline ng X-Men movie series ang mapapanood nyong mga Tagalog recap sa video na ito mga Juan, mula X-Men Days of Future Past The Rogue Cut, X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix, The New Mutants, at ang Logan 2017, abangan ang mga pa-shoutout natin sa dulo ng video, mag-relax na at mag-enjoy sa ating mga palabas at simulan na natin. Sa isang futuristic na panahon sa New York, ang karamihan sa mga mutants kasama ng mga taong tumutulong sa kanila ay tinutugis at pinapatay ng mga kalabang hindi nila matalo. Dahil rito ay sobrang dami sa kanila ang nabihag ng mga ito at walang awang pinaslang. Sa sunod na eksena sa Moscow, si Warpath ay agad na napansin ang paparating na grupo ng mga Sentinels sa kanilang secret hideout at kasama si Blink ay sinabi nila ito sa grupo nila ng mga mutants. Si Bishop ay pinasa sa baril niya ang kapangyarihan na pinahigop sa kanya ng lalaking si Sunspot. Kasama si Colossus ay naghanda na silang apat sa pagdating roon ng mga kalaban habang sina Shadowcat at Bishop ay tumakbo palayo. Ilang saglit ay nakapasok na ang mga Sentinels roon at agad na inatake ito ni Colossus ngunit nasuntok siya ng kalaban. Si Sunspot ay inatake ng apoy niya ang isa pang Sentinel habang sina Blink at Warpath ay tinulungan si Colossus na patumbahin ang Sentinel. Samantala sina Shadowcat ay biglang hinarang ng isa pang kalaban pero binaril ito ni Bishop pagkatapos sina Warpath at Blink ay agad na inatake ang Sentinel at tinulungan na makaalis roon sina Kitty. Ilang saglit ay dumating sa hideout si Bobby o si Iceman at tumulong siya na kumalaban ng Sentinel sa daan ng kanyang yelo. Hindi nagtagal ay nakapunta na sina Bishop sa isang vault at dito ay kinontrol ni Kitty ang isip niya. Sa kasalukuyan na yun ang Sentinel na kalaban ni Sunspot ay ginawang yelo ang katawan at mabilis na sinakal siya. Ang Sentinel naman na kalaban ni Iceman ay pinaliyab ang katawan at sinakal rin siya nito upang pugutan ng ulo at winasak siya. Ang isa pang Sentinel ay ginaya ang metal na katawan ni Colossus at nagawa nitong mayupi ang ulo niya sa suntok. Agad na inatake ni Warpath ang Sentinel na lalapit sa vault at tinulungan siya ni Blink ngunit nasaksak ng kalaban ang babae sa likod. Pagkatapos ay inatake si Warpath ng Sentinel ng energy beam nito. Pinasok na ng isang Sentinel ang vault pero nagtagumpay sina Shadowcat sa estratehiya nila kaya't nang inatake sila roon ng kalaban ay biglang nawala silang lahat na tila walang nangyaring pag-atake sa buong lugar. Sa sunod na eksena sakay ng kanilang X-Jet ay pumunta ang X-Men sa China. Ito ay kinabibilangan ni na Professor X o ni Charles Xavier, ni Magneto o ni Eric Lensher, ni Ororo Monroe o ni Storm, at ni Logan o ni Wolverine. Pinuntahan nila ang isang templo roon kung saan sinalubong sila ni na Bishop, ni Warpath at ng buong grupo nila. Pagpasok sa loob ay pinaliwanag ni Kitty kina Charles na gamit ang kanyang bagong abilidad ay nagawa niyang ibalik ang pag-iisip ni Bishop sa nakaraang katawan niya upang balaan sila sa paparating na pag-atake ng mga Sentinel sa kanilang hideout. Dahil rito ay nabago ang sitwasyon sa kasalukuyan na walang pag-ataking nangyari roon dahil nakaalis na agad sila sa lugar. Si Magneto ay nasabi na yon na ang paraan upang matapos na nila ang gera nila sa mga Sentinels. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Si Professor X naman ang nagpaliwanag sa lahat na ang Sentinel program ay unang naimbento ng weapons developer na si Dr. Bolivar Trask noong 1973. Pinag-eksperimentuhan niya noon ang mga mutants para sa kanyang programa pero nalaman ito ni Mystique o ni Raven kaya tinugis niya si Trask at binaril. Ngunit nagawa siyang mahuli ng mga tauhan nito at mula sa kanyang DNA na may transformation power ay pagkalipas ng 50 years ay nakalikha ang gobyerno ng mga Sentinel na kayang mag-adapt sa kahit anong kapangyarihan ng mga mutant. Kung magagawa ni Charles na makabalik sa taong 1973 ay pipigilan niya si Mystique na patayin si Trask at ilayo siya sa kanila upang mahinto ang paglikha nila ng mga makapangyarihang Sentinels. Nang sa gayon ay mapigilan nila ang gera nila sa mga ito bago pa ito mangyari. Ngunit nasabi ni Kitty na kaya niya lang magbalik ng tao sa nakaraan ng ilang linggo. Kung mababalik niya ang propesor sa 1973 ay ikawawasak ito ng utak niya. Nagpresenta naman si Logan na siya ang ibalik ni Kitty dahil sa abilidad niyang mabilis na regenerative power. Subalit sinabihan siya ni Bishop na kapag nagtagumpay siya roon ay magbabago na rin ang buong history nila na maaring ang iba sa kanila ay hindi na mapanganak o ang iba ay mamatay. Pero si Storm ay nasabing mas mainam na yon kesa ubusin silang lahat ng mga Sentinels kahit paibigay nila rito ang buong lakas nila. Ilang saglit ay napansin ni Professor X na sang-ayon na ang lahat sa kanilang plano. Sina Shadowcat ay sinabi kay Logan na pag nagtagumpay siya sa misyon,
Magigising siya sa panibagong panahon nila na siya lang ang tanging makakaalala ng kanilang mga nakaraan sa gera nila sa mga Sentinel. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Magneto na kailangan niya ang tulong ng nakaraang bersyon niya upang mapigilan si Mystique. At si Charles ay sinabihan rin si Logan na dapat niya siyang puntahan sa kanyang bahay at kumbinsihin ang mas batang bersyon niya sa kanilang sitwasyon upang tulungan sila. Hindi nagtagal ay sinimulan na ni Shadowcat na ipunta ang isip ni Wolverine sa mas batang katawan niya noong 1973. Nagising siya na katabi ang babaeng si Gwen at ilang saglit ay pinuntahan siya roon ng mga tauhan ng ama ng babae. Pinaalis nila si Gwen sa silid at dahil nakipagtalik si Logan sa anak ng boss nila na imbis na maging bodyguard nito ay pinagbabaril nila siya ng maraming beses. Pero si Logan ay galit na kinalaban ang mga lalaking ito sa loob ng kwarto at mabilis na pinatumba ang lahat. Pagkatapos ay sumakay siya ng kotse ng mga lalaki at pinaalis rito si Gwen upang puntahan ang mansyon ni Charles. Sa kasalukuyan na iyon si Dr. Trask ay kinumbinsi ang mga senador na pondohan ang kanyang Sentinel program upang tugisin at ubusin ang mga mutant na malaking panganib sa kanila kaysa sa kasalukuyan nilang gera sa Vietnam. Pero sina Senator Brickman ay nasabing mahigit 20 taon nang namumuhay ang mga mutants na kasama nila at wala silang napapansin na kapahamakan na naidudulot ng mga ito kaya't nagdesisyon sila na hindi suportahan ang programa ni Trask. Sa sunod na eksena sa military camp ng Amerika sa Saigon, Vietnam, si Mystique na nagpanggap na isang colonel ay pinuntahan ang bunker kung nasaan ang mga sundalong mutants na kinabibilangan ni Habok o ni Alex Summers, ni Daniels, ni Ink, at ni Toad. Sila ay planong ipunta sa facility ng Trask Industries at ilang saglit ay pumunta na roon si Major William Stryker upang dalhin na sina Alex, pero si Mystique ay magaling na kinalaban ang mga kasamahan na sundalo ni Stryker habang nasa orihinal na anyo. Si Toad ay mabilis na kinuha ang baril ng isang sundalo, si Daniels ay pinatulog ang iba pang mga kalaban. Si Ink ay naglagay ng lason sa 2 sundalo roon. At si Habok ay inatake si Stryker ng kanyang plasma energy. Pagkatapos ay nagmadaling pinasakay ni Mystique sina Alex sa isang military plane at agad na inalisan niya sila. Paglabas naman ng bunker ni Stryker ay nakita niyang nakaalis na sa camp ang mga sundalong mutants. Maya-maya si Logan ay nakarating na sa Xavier School at nakita niyang tinanggal na ang signage nito at nakasarado na ang gate. Pagkatok niya sa pinto ay hinarap siya ni Hank McCoy o ni Beast. Sinabi ni Logan na napunta siya roon upang kausapin ang propesor ngunit sumagot ito na wala ng propesor roon. Puwersahang pumasok si Logan ng eskwelahan at nang pinilit ni Hank na palabasin siya ay sinuntok niya ito. Ngunit mabilis na inatake si Logan ng binatilyo bilang si Beast at nagawa siya nitong mabalibag ng ilang beses sa loob ng eskwelahan. Hanggang sa nagpakita na ang mas batang Charles Xavier at sinabihan siya ni Logan na pinadala siya roon ng mas matandang bersyon niya ng 50 years mula sa future. Ngunit sina Beast at Charles ay inakalang nababaliw na si Logan. Pero nang sinabi niya rito kung ilang taon siya nagkaroon ng mutant power at kung kailan niya nakontrol ito ay naniwala na siya sa kanya. Dahil wala siyang pinagsabihan ng mga ito na nasabi pa ni Logan na sasabihin pa lang niya ang mga iyon sa kanya sa future. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Logan na kailangan niya ang tulong ng propesor upang pigilan ang gobyerno na makalikha ng mga advance na Sentinels mula sa DNA ni Mystique. Ilang saglit ay tila nais na ni Charles tumulong kay Logan at sinabi pa niya sa kanila na kailangan rin nila si Magneto upang pigilan ang babae. Ngunit si Charles ay sinabing kasalukuyang nakakulong si Eric at galit na tumanggi siyang tulungan si Logan. Pinaliwanag naman ni Hank na hindi na tinuturing ni Charles ang sarili bilang isang propesor. Mula nang iwan siya nina Eric, Raven, at ng mga teacher at estudyante sa Xavier School dahil sa lumalalang gera ng bansa sa Vietnam ay labis na ikinalungkot ito ni Charles. Naisipan ni Hank na bigyan siya ng serum upang gumaling ang spine niya. Ito rin ang ginagamit niya upang makontrol ang kanyang mutation ngunit si Charles ay nagturok ng marami nito sa sarili upang hindi na niya marinig ang boses ng mga tao sa isip niya. Ang resulta ay nakalakad na siya uli subalit nawala ang mutant power niya. Maya-maya si Charles ay naalala na pinangakuan niya noon si Raven na pananatiliin niya siya sa kanyang mansyon at mamumuhay sila ng magkasama. Kaya't pumayag na siya kay Logan at pinagplanuhan nila kung paano matatakas si Magneto sa kulungan nito sa Pentagon na ang pinaka-secured na gusali sa buong mundo. Natanong ng bida bakit nakulong roon si Magneto at sumagot sina Hank na dahil pinatay niya ang nakaraang presidente na si John F. Kennedy, pero si Logan ay nakaisip ng isa pang mutant na makakatulong sa plano nila. Kinagabihan si Mystique ay nagpanggap na si Trask at pumasok sa opisina nito. In-access niya ang sikretong mga files ni Trask at nalaman niyang pinatay at pinag-eksperimentuhan nila sina Azazel, Angel Salvador at marami pang mutants para sa kanilang mga DNA samples. Sa sunod na araw ay pinuntahan ni Logan ang bahay ng Maximoff family upang kausapin si Peter Maximoff o si Quicksilver na may supersonic speed ability.
Sinabihan nila siya na kailangan nila ng tulong niya upang patakasin sa Pentagon ang isang mutant. Naging interesado si Peter rito pero nag-aalangan siya kung mapagkakatiwalaan ba niya sila. Pero nang sinabi ni Logan na mga mutants rin sila na tulad niya ay pumayag na ang binatilyo sa kanila. Sa sunod na eksena ay pumunta na sina Logan sa Pentagon at lumihis sila ng daan papunta sa selda ni Magneto. Habang si Hank na kasama ang tour guide ay ginamit ang device niya upang palitan ng TV channels ang display ng mga surveillance monitor ng pasilidad. Ilang saglit ay dinikit ni Peter sa pader ang isang bantay gamit ang kanyang duct tape at nag-disguise siyang prison guard upang magdala ng pagkain kay Magneto. Samantala si Hank ay ginamit uli ang kanyang device upang kontrolin ang sprinkler system sa kusina ng gusali. Hindi nagtagal ay nakarating na si Quicksilver sa kulungan ni Eric at binigyan niya ito ng pagkain na may mensahe sa loob. Pagkatapos ay pina-vibrate ni Peter ang mga kamay niya sa salamin ng selda upang basagin ito. Ngunit dahil rito ay nag-alarm ang buong pasilidad. Pagdating roon ng mga bantay ay mabilis na pinunta ni Quicksilver si Magneto sa elevator. Naalala naman ng binatilyo na dating may kilalang lalaki ang ina niya na may abilidad rin kumontrol ng mga metal na bagay. Sa kasalukuyan na iyon sina Charles ay nakarating na sa kusina ngunit may nakaharap sila ritong mga prison guards. Pero si Wolverine ay agad na pinatumba ang dalawang ito ng napakadali. Pagkatapos ay nakaharap nila sina Peter sa elevator at galit na sinuntok ni Charles si Eric dahil sa pag-iwan nito sa kanya noon. Subalit pumunta roon ang mas marami pang mga prison guards. Si Quicksilver ay ginamit ang kanyang supersonic speed ability upang tanggalan ng mga baril ang mga bantay ng kulungan at saktan ng mga ito ang sarili nila at iniwas niya ang maraming mga bala na tatama kina Magneto. Nang natapos na si Peter ay biglang bumagsak ang lahat ng mga prison guards ng pasilidad dahil sa ginawa niya sa kanila. Maya-maya ay nagpasalamat si Charles sa binatilyo at nagpaalam na sila sa kanya. Pagsakay ni Magneto ng private jet ni Charles ay pinaliwanag rin sa kanya ni Logan ang lahat. Ilang saglit habang nasa biyahe ay galit na kinausap pa rin ni Charles si Eric sa pag-iwan niya sa kanya noon at sinama pa ang taong pinakamahalaga sa kanya. Subalit si Magneto ay unti-unting winasak ang eroplano ni Charles habang galit na pinapaliwanag niya na sina Emma Frost, Banshee at ang iba pang mga mutants na kasamahan niya ay pinatay at pinag-eksperimentuhan na dapat ay magkasama nilang dalawa na prinotektahan. Hanggang sa sinabihan ni Hank si Magneto at dito na siya kumalma at tinigil na ang pagwasak sa sasakyan. Kinagabihan habang nasa biyahe pa rin sila ay pinaliwanag ni Eric kay Charles na hindi niya pinatay ang presidente kundi plano niyang iligtas ito. Dahil nalaman niyang isa rin siyang mutant na katulad nila. Sa sunod na eksena sa Paris, ang Vietnam General ay nakilala si Raven sa isang bar at dahil labis na nahumaling siya sa kanya ay dinala niya ang babae sa kanyang hotel room. Pero si Mystique ay binalik ang orihinal na anyo at sinakal niya ang general gamit ang paa niya hanggang sa malagutan ito ng hininga. Pagkatapos ay kinuha niya ang imbitasyon ng lalaki sa Peace Treaty Summit ng Amerika at Vietnam na gaganapin roon sa Paris. Sa sunod na araw ay pumunta na ang mga general ng maraming bansa sa isang hotel sa Paris para sa kanilang Peace Agreement Summit. Agad na hinarap sila rito ni Dr. Trask upang humiling sa kanila na pondohan ang kanyang Sentinel program laban sa bagong kalaban nila na ang mga mutants. Samantala sina Magneto na nakarating na rin ng hotel ay pinatumba ang mga bantay sa gate at pumasok na silang lahat sa loob. Si Trask naman ang sinabing ang aatakihin lang ng mga Sentinels niya ay mga mutants at hindi ang mga tao dahil ito ay may mutant detector ay biglang may na-detect ang device na mutant roon mula sa general ng Vietnam. Bumalik sa normal na anyo si Mystique at kinalaban niya ang mga security staff ng hotel at pinatalsik ang isa kay Major Stryker. Babarilin na niya si Trask pero dumating na roon sina Eric at nang kinuryente ni Stryker ang babae ay pinigilan ito ni Magneto ng kanyang kapangyarihan. Subalit na pagdesisyonan niyang patayin si Mystique upang masigurado ang kaligtasan nila sa hinaharap at agad na tumakbo palayo si Raven. Pinigilan ni Hank si Eric ngunit nagawa pa rin niyang iputok ang baril sa babae. Tinamaan si Mystique sa paa na kinabagsak niya sa labas. Habang si Logan ang napansin na si Stryker pala ang kasama ni Trask ay bigla niyang naalala ang pag-eksperimento sa kanya nito noon. Nagdulot ito sa kanya ng matinding trauma at ang katawan niya sa future ay biglang nasugatan sa tagiliran si Kitty. Si Trask naman ay umalis na sa lugar at si Mystique sa labas ay ginaya ang itsura ng isang babae roon. Ngunit si Magneto ay kinuha ang file ni Trask at agad na hinila sa lansangan si Mystique mula sa bala niya sa paa. Pero mabilis na inatake siya ni Hank na nagpalit na ng anyo bilang si Beast at galit na nilunod niya siya sa kalapit na fountain. Sa kasalukuyan na yun si Logan ay nawalan na ng kontrol sa kanyang dating katawan at hindi na alam kung paano siya napunta roon. Si Stryker ay umalis na rin ng hotel at maya-maya si Mystique ay nagawa ng makatakas sa lugar habang si Magneto ay ginapos si Beast mula sa mga metal na istruktura ng fountain.
Pagkatapos ay pinatalsik niya ang mga kapulisan sa paligid at hinanap ang babae roon. Ilang saglit si Beast nang napansin na binobroadcast siya ng media sa publiko at kinukuhaan pa ng mga litrato ay pilit na kinalagan ang sarili sa kanyang gapos. Si Charles naman ay pinakalma si Logan at hindi nagtagal ay bumalik na siya sa kontrol ng dati niyang katawan at lumabas na sila ng hotel. Kinabukasan ay nagpagaling si Raven ng sugat niya sa isang ospital sa Paris. Sa kasalukuyan na iyon ay napanood ni President Nixon ng Amerika ang insidente na nangyari sa Peace Summit. Pinaliwanag sa kanya ng isang general na involved rito si Eric Lensher na ang pumatay nakaraan kay President Kennedy at dati niyang kasamahan ang babaeng si Raven, ngunit hindi nila alam kung anong klaseng mga tao sila. Pero si Trask ay sinabi sa presidente na sila ay mga mutants na may mga abilidad na labis na mapanganib para sa kanilang lahat at sa buong bansa. Pagkatapos ay hinikayat niya rito na pondohan ang kanyang Sentinel program na gagamitin nila laban sa mga mutants na walang kahit isang parteng metal sa katawan at kayang ma-identify ang mga mutants sa normal na tao. Agad na pumayag sa kanya si President Nixon at plano niyang magsagawa sila ng demonstration nito sa publiko. Maya-maya si Magneto sa isang hotel ay napanood sa balita na nakakuha sina Trask ng DNA sample ni Mystique mula sa dugo nito na kumalat sa lansangan. Pagkatapos ay pinag-aralan niya ang mga parte ng Sentinel ni Trask. Nang pasakay na si Eric ng tren ay biglang pinasok siya ni Raven sa isang phone booth at tinutukan ng plastik na patalim sa leeg. Pinaliwanag naman rito ng lalaki ang buong sitwasyon nila at ang masamang plano ni Trask sa DNA niya pati na ang pagkuha nila ng blood sample niya sa Paris kahapon. Pagkatapos ay hinikayat ni Eric si Mystique na makipagtulungan sa kanya ngunit tumanggi siya dahil nais niya lang ipaghiganti ang mga kaibigan niyang pinatay ni Trask. Sa sunod na eksena sina Logan ay nakabalik na sa X-Mansion ngunit bumalik na rin ang pagkalumpo ni Charles pati na ang telepath power niya. Agad na kinuha siya ni Hank ng kanyang serum pero kinumbinsi siya ni Logan na kailangan nila ang kapangyarihan niya upang mahanap nila si Mystique. Kahit naman nag-aalinlangan ay hindi na in-inject ni Charles sa sarili ang serum. Pagkatapos ay habang sakay ng kanyang wheelchair ay pumunta sila sa underground base ng mansyon at pumasok sa Cerebro upang hanapin ni Charles si Raven gamit ito. Subalit nang sinuot na niya ang helmet ng machine ay labis na na-overwhelm siya sa mas dumaming mga boses ng mga tao at mutants na naririnig niya sa kanyang isip na kinawasak ng mga metro ng Cerebro. Pinaliwanag niya kay Logan na hindi niya magamit ang machine dahil sa labis na kalungkutan na nararamdaman niya sa pag-iwan sa kanya ng mga importanteng tao sa buhay niya. Nagdesisyon si Charles na sumuko na sa plano nila pero upang makumbinsi uli siya ay pinabasa ni Logan ang kanyang isip sa kanya. Ginawa nga ito ni Charles at nakita niya ang mga masasalimuot na nakaraan ni Logan mula sa iba't ibang panahon pati na ang mga masasayang memorya niya. Patuloy na pinasok niya ang pag-iisip ng bida hanggang sa nakaharap niya mula sa isip nito ang kanyang mas matandang bersyon sa future. Pinaliwanag niya sa kanyang mas batang bersyon na ang labis na kalungkutan na nararamdaman niya ang magpapalakas sa kanya. Kailangan na yakapin ito ni Charles upang makamtan ang napakalakas na kapangyarihan na higit pa sa iniisip niya. Ito rin ang mag-uudyok sa kanya na mangarap muli na makatulong at maligtas ang lahat. Pagkatapos nito ay nabuhayan ng loob si Charles na tapusin ang misyon nila. Samantala sa Trask Industries ay pinakarga na ni Dr. Trask ang kanyang mga Sentinels sa mga container van pero nakapasok sa pasilidad si Eric. Nang binibiyahe na ang mga Sentinels sa isang tren ay kinalas ni Magneto ang mga metal na parte ng riles at pinasok niya ang mga ito sa loob ng lahat ng mga Sentinel ni Trask sa container van. Kinaumagahan si Mystique na nasa isang airport ay kinumbinsi ni Charles mula sa iba't ibang tao sa paligid na bumalik na siya sa X-Mansion. Itigil na niya ang kanyang planong pagpatay kay Trask dahil magdudulot lang ito ng mas malaking problema sa kanilang lahat. Ngunit si Raven ay desidido nang ituloy ang plano niya upang maghiganti sa pagpatay ni Trask sa mga kaibigan nila. Pagsapit ng gabi ay tinanong ni Hank kay Logan kung nanatili ba siyang buhay sa future subalit nasagot nito na hindi. Maya-maya ay nakita niya si Raven na bumalik sa mansyon dahil wala na raw siyang ibang matutuluyan. Ginamot niya ang sugat ng babae sa paa at ilang saglit ay nagkahalikan silang dalawa. Patuloy silang naghalikan sa sahig habang pareho nilang binalik ang orihinal na itsura nila. Ngunit nang pinaalala ni Raven kay Beast ang pag-uusap nila noon na hindi maganda ang tingin sa kanila ng mga tao ay inalisan siya ng binatilyo sa silid. Paglalim ng gabi ay nagpanggap si Mystique na si Charles at pinasok niya ang Cerebro upang wasakin ito, nang sa gayon ay hindi na nila siya mahanap. Samantala sa future, napansin ni Iceman na hindi magtatagal ay ikamamatay ni Kitty ang sugat niya. Kaya't minungkahi niya kina Professor X na iligtas nila ang makakagaya ng kapangyarihan ni Kitty upang siya ang pumalit sa babae. Ito ay si Rogue na kasalukuyang nasa Cerebro ng X-Mansion dahil pinag-aaralan siya rito ng gobyerno kung paano marereplika ang kapangyarihan niya upang makuha ang mutant power nilang lahat.
Maya-maya ay pinuntahan ni Magneto at Iceman ang X-Mansion na ngayon ay ginawa ng laboratory ng gobyerno, habang ginagabayan sila sa isip ni Professor X kung saan sila ligtas na makakadaan. Hindi nagtagal ay narating na nila ang Cerebro at tinutukan ni Magneto ang mga scientist rito ng mga matatalas na bagay. Pagkatapos ay pinahigop ni Bobby ang kapangyarihan niya kay Rogue at nagkamalay na siya. Subalit paglabas nila ng Cerebro ay inatake na sila ng mga Sentinels sa daan. Pero si Iceman ay matapang na nilabanan ang mga ito ng mag-isa habang sina Magneto ay tumakas na ng pasilidad. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Iceman sa mga Sentinels ay ilang saglit ay napatumba na siya ng mga ito pero nakasakay na sina Rogue ng X-Jet ni Charles. Nang inatake ng mga kalaban ang harang na ginawa ni Magneto ay sumabog ang mga gas pipes ng pasilidad na kinasabog na rin ng buong mansyon. Pag-alis nilang tatlo sa lugar ay biglang may pumigil sa kanilang Sentinel pero nagawa itong patalsikin ni Professor X mula sa sasakyan nila. Subalit pagbalik ni na Charles sa kanilang secret hideout ay may naiwan na parte ng kamay ng Sentinel sa X-Jet. Nang nalaman ni Kitty kay Rogue na nasawi si Bobby ay labis na kinalungkot niya ito at agad na hinigop niya ang kanyang kapangyarihan upang palitan niya siya roon at makapagpahinga na. Sa sunod na eksena ang mas batang Magneto ay bumalik sa Pentagon at inatake niya ng kanyang mga metal na sphere ang mga bantay ng kulungan upang kunin roon ang kanyang helmet at suit. Ilang saglit ay napansin ni Hank na winasak ni Raven ang Cerebro ng mansyon pero nakaisip siya ng ideya kung saan susunod na pupunta ang babae. Pinakita ni Hank kina Charles ang binuo niyang network system upang matrack ang tatlong TV networks ng bansa. Nalaman niyang plano ng presidente na mag-demonstrate ng Sentinels ni Trask sa tapat ng White House na malamang ay dito pupunta si Mystique. Pagkatapos ay sumakay na sila ng private jet ni Charles. Pinakiusapan naman siya rito ni Logan na matapos na makita niya ang mga masasama at magagandang nakaraan niya ay pagdating ng panahon ay hanapin niya silang lahat. Gabayan at pamunuan niya sila ng mas mabuti kaysa sa dati. Maya-maya ay nakarating na sina Charles sa public demonstration ni Trask at ng presidente sa Washington. Sinimulan na niyang hanapin rito si Raven gamit ang kapangyarihan niya ngunit nahihirapan siya. Ilang saglit si President Nixon ay pinakita na sa mga tao ang mga Sentinels ni Trask na gagamitin raw nilang sandata laban sa mga mutants na tinuturing nilang matinding panganib sa kanila. Sa kasalukuyan na iyon sa di kalayuan, si Magneto habang suot ang kanyang suit at helmet ay inangat ang buong RFK Stadium gamit ang buong puwersa ng kapangyarihan niya. Hindi nagtagal ay nalaman na ni Charles kung nasaan si Mystique at nang babarilin na nito si Trask ay pinigilan niya siyang kumilos, pagkatapos ay tinuro niya kina Logan ang lokasyon ng babae. Ngunit si Magneto ay inactivate na ang mga Sentinels ni Trask at pinalipad ang lahat ng mga ito sa event na kinagulat ni na Major Stryker at Dr. Trask. Samantala sa future ay agad na napansin ni Warpath ang napakaraming carrier ng mga Sentinel na papunta sa kanila. Ilang saglit ay pinaatake ni Magneto ang mga Sentinels ni Trask sa mga taong dumalo sa event at dito na nakawala si Mystique sa kontrol ni Charles. Patuloy na umatake ang mga Sentinels sa buong lugar ng event, hanggang si President Nixon kasama ng kanyang mga Secret Service agents ay pumasok sa panic room ng White House at nakapasok rin rito si Mystique. Maya-maya nang nakalapit na ang mga carrier ng Sentinels sa hideout ng X-Men ay ginamit ni Storm ang kapangyarihan niya upang ibangga ang mga ito sa kalapit na bundok. Si Bishop naman ay hinigop ang kidlat ni Storm at inatake ang mga kalaban mula sa portal na nilikha ni Blink. Si Magneto ay pinalipad ang kanilang X-Jet palapit sa mga Sentinels at si Storm ay inatake ang makina ng sasakyan ng kanyang kidlat na kinasabog nito sa mga Sentinels sa ere. Sa sunod na eksena ang mas batang Magneto ay binagsak ang buong RFK Stadium sa Washington upang palibutan nito ang White House. Ngunit nabagsakan roon ng mga metal na debris ang propesor. Pinagbantay naman ni Eric ang karamihan sa mga Sentinels sa tuktok ng stadium pagkatapos ay pinaatake niya ang isa kina Wolverine at Beast pero buong lakas na nilabanan nilang dalawa ito. Ilang saglit ay tumakbo palapit si Wolverine kay Magneto ngunit inatake siya nito ng debris sa likod at agad na tinusok sa buong katawan niya ang mga metal na bar ng debris. Pagkatapos ay pinatalsik niya si Logan at binagsak sa kalapit na ilog. Samantala sina Storm sa future ay nang inakala nilang naubos na nila ang mga Sentinel ay biglang sinaksak siya ng isa sa likod at hinulog mula sa templo. Si Magneto ay napansin na natamaan siya sa tiyan ng piraso ng sasakyan pero ginawa niyang barrier ang mga ito sa pinto ng templo at agad na pinasok siya sa loob ni Shadowcat. Ang saglit si Bishop na inatake ng tatlong Sentinels ay hinigop ang enerhiya ng mga ito ngunit kinasabog niya ito. Matapang na nakipaglaban naman si Sunspot sa iba pang mga Sentinels sa paligid at ang ibang miyembro ng X-Men ay patuloy na binigay rin ang buong lakas nila sa pakikipagtunggali sa mga kalaban. Sa kasalukuyan na iyon ay nalaman ni Trask na may kasama silang mutant sa loob ng bunker at agad na napigilan siya ng mga agents na patayin si Trask.
Ngunit si Magneto ay inangat ang buong metal na silid palabas ng White House at winasak ang pinto nito at tinutok niya ang mga baril nila sa kanila. Samantala sa future, sa patuloy na pakikipaglaban ng bawat miyembro ng X-Men sa mga makakapangyarihang Sentinels ng gobyerno ay nagagawa silang patayin isa-isa ng mga ito dahil sa magaling na pag-adapt nila sa kanilang mga kapangyarihan. Ilang saglit si Magneto ay tinapat sa kanya ang mga kamera ng media at sinabi niya sa publiko na silang mga mutants ang kinabukasan at ang maghahari sa mundo. Kung sino man ang lalaban sa kanila ay mararanasan ang matinding hagupit ng kanilang galit katulad ng gagawin niya sa mga taong nasa harap niya ngayon. Pero si Mystique ay nagpanggap na si President Nixon at sinabing siya na lang ang patayin ni Magneto. Ang Sentinel naman na umaatake kay Beast ay biglang na-detect sina Magneto kaya't sila ang aatakihin niya. Agad na pinigilan ito ni Eric pero dito na siya binaril ni Mystique sa leeg at inatake ng ilang beses na kinabagsak niya at nag-deactivate na ang mga Sentinels. Subalit babarilin na niya si Trask at agad na pinigilan siya ni Charles at pinahintong kumilos ang lahat ng tao sa paligid. Kinumbinsi niya si Raven na itigil ang kanyang plano sa pagsabing may tiwala siya sa kanya na hindi niya itutuloy ang pagpatay kay Trask. Pagkatapos ay hininto na ni Charles na pigilan si Raven at hindi na nga niya tinuloy na patayin si Trask. Nang nakapasok na ang mga Sentinel sa hideout ng future na bersyon na Charles ay biglang nawala silang lahat roon bago pa sila atakihin ng mga kalaban. Tinanggal naman ni Mystique ang helmet ni Eric at kinontrol ito ni Charles upang tanggalin ang mga debris na nakadagan sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na si Magneto sa kanya at lumipad na paalis ng lugar, pati si Mystique ay umalis na rin roon. Sa sunod na eksena si Logan ay nagising sa revised timeline ng future niya sa Xavier School at nakita niya rito na buhay ang lahat ng miyembro ng X-Men, at masaya silang nagpapatakbo at nagtuturo sa kanilang eskwelahan. Pati si Jean Grey ay nakita rin ni Logan roon na buhay. Nang hahagkan niya ito ay pinigilan siya ni Scott o ni Cyclops na ang boyfriend ng babae. Pinaalala naman ng propesor kay Logan na dapat ay nagtuturo siya ngayon ng history sa mga estudyante. Pero nang sinabi niya na ang alam niyang history ay noong 1973 ay agad na na-realize ni Charles na siya ang Logan na bumalik sa nakaraan upang baguhin ang masamang future nila. Samantala ang Logan na nilubog sa ilog noong 1973 ay nakuha ng mga sundalo ni Major Stryker, ngunit ito pala ay si Mystique. Sa mid-credit scene ay makikitang si Dr. Trask naman ang nakakulong sa selda ni Eric sa Pentagon dahil sa pagbebenta ng mga sikreto ng militar. Sa post-credit scene, ang batang hari ng Egypt na si Ensabanor kasama ang 4 horsemen niya ay nagtayo ng pyramid gamit ang kanyang kapangyarihan habang sinasamba siya ng mga taong nasasakupan niya. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang X-Men Apocalypse. Sa taong 3600 BC sa Nile Valley, ang haring si Ensabanor ay sinasamba ng mga taong nasasakupan niya dahil tinuturing nila siyang isang Diyos. Pumasok ang hari sa kanilang pyramid kasama ang kanyang mga mutant na 4 horsemen na sina Pestilence, Death, Famine, at War. Dahil labis na tumanda na si Ensabanor ay plano nilang ilipat ang pagkatao niya mula sa isang immortal na mutant na may regenerative power. Humiga na siya sa kabilang table at gamit ang kanilang advanced na teknolohiya upang mahigop ang enerhiya ng araw ay sinimulan na ng 4 horsemen ang paglipat ng pagkatao ng hari sa katawan ng immortal na mutant. Subalit may ibang mga sundalo ng kaharian na hindi naniniwala sa pagiging Diyos ng hari at nagpadulas sila ng malaking bloke ng bato papasok sa loob. Ito ay winasak ang lahat ng pundasyon ng buong pyramid upang wasakin ito kasama nina Ensabanor. Agad na pinabagsak ng 4 horsemen ang ilan sa mga resistance fighter sa loob ng chamber gamit ang kanilang iba't ibang mga kapangyarihan. Si Pestilence ay pinigilan ang babagsak na malaking debris kay Sabanor at kalaunan ay natapos na ang pagpasa ng pagkatao niya sa kabilang mutant, ngunit biglang bumagsak ang hari sa ilalim ng pyramid at si Death habang nasa ere ay nilipat ang mga baluti niya sa kanyang bagong katawan. Nang bumagsak na sila ay nagawa pa ng babae na protektahan si Ensabanor mula sa mga nagbabagsakan na debris bago siya mabagsakan rin ng mga ito. Napunta na sa taong 1983 ang pelikula, kung saan ang teacher sa school ni Scott Summers ay pinapaliwanag ang unang pagkadiskubre ng mga tao sa mga mutants noong 1973 sa Paris Peace Summit. Kalaunan ang mutant na si Magneto ay inatake ang presidente sa White House pero napigilan siya ni Mystique na tinuturing na ngayong bayaning mutant, habang si Magneto na nakatakas sa insidente ay isa ng most wanted na pugante sa buong mundo. Subalit ilang saglit lang ay labis na nanakit ang mga mata ni Scott. Napatingin siya sa babaeng kaklase niya at inakala ng boyfriend nito na kinikindatan niya ang babae. Agad na nagpaalam si Scott sa teacher nila na pupunta siya saglit sa palikuran pero kalaunan ay sinundan siya roon ng lalaking kaklase niya.
Subalit dahil sa labis na pananakit ng mga mata ni Scott ay bigla niyang naatake ng kanyang optic blast ang kaklase niya at ang kisame ng palikuran. Sa sunod na eksena si Raven o si Mystique na nasa East Berlin ay nagpapatuloy pa rin sa adhikain niya na magligtas ng mga kapwa mutants. Pumunta siya sa isang mutant fighting club roon kung saan si Warren Worthington o si Angel ay nagpapatumba ng maraming mutants. Ang sunod na pinalaban sa kanya ay si Kurt Wagner o si Nightcrawler pero nag-teleport lang siya sa buong paligid palayo kay Angel dahil ayaw niyang makipaglaban. Sinubukan niyang umalis roon ngunit hindi niya magawa dahil sa malakas na kuryente ng buong cage. Sinabihan siya ng lalaki na kailangan nilang maglaban kundi ay papatayin sila ng mga bantay ng club. Napilitan naman si Nightcrawler na ihampas ng mabilis si Angel sa cage at nagtamo ang kaliwang pakpak niya rito ng matinding pinsala. Samantala si Raven ay pinabagsak ang isang bantay sa likod at in-overload ang power supply ng buong lugar upang ma-disable ang kuryente sa cage. Nang biglang nagkakagulo na roon ay dito na nakatakas sina Angel at Nightcrawler at mabilis na umalis sila ni Mystique ng lugar at pinatumba niya ang isang bantay. Sa sunod na eksena sa Prusko, Poland, si Eric Lenscher ay mapayapa nang nagtatrabaho sa isang pabrika ng bakal sa pangalang Henrik Gursky. Pag-uwi niya sa kanyang bahay ay niyakap siya ng asawa niyang si Magda at nakita nila sa labas ang kanilang anak na si Nina na nakikipaglaro sa mga alaga nilang hayop. Kinabukasan si Alex Summers o si Havok ay kinausap ang kapatid niyang si Scott patungkol sa nakaraang paglabas ng mutant power nito at maya-maya ay dinala niya siya sa Xavier School for the Gifted Youngsters. Nang biglang nakabangga ni Scott sa daan si Jean Grey ay sinabihan siya nito sa isip pero inis na sinabihan naman niya siya na wag pumasok sa isip niya. Pagkatapos ay masayang hinarap sila ni Hank McCoy o ni Beast na isa ng teacher ng eskwelahan. Sa kasalukuyan na iyon si Professor X o si Charles Xavier ay nagtuturo sa kanyang mga estudyanteng mutants at ilang saglit ay pinuntahan rin siya nina Alex at pinakilala sa kanya ang kapatid niyang si Scott. Pumunta sila sa likod ng eskwelahan at sinabihan ni Charles ang binatilyo na tanggalin roon ang blindfold sa mga mata niya. Ginawa nga ito ni Scott at natamaan niya ng kanyang matinding optic blast ang malaking puno roon na kinabagsak nito at kinahanga sa kanya ng propesor. Sa sunod na eksena sa Cairo, Egypt, ang nakadisguise na CIA agent na si Moira MacTaggart ay may nakitang mga kalalakihan na may kakaibang tato sa leeg. Sinundan niya ang mga ito at pinatumba ang isang lalaki sa daan at nadiskubre niya roon ang nakatagong underground chamber. Pagpasok sa loob ay nakita rito ni Moira ang gintong tatsulok na device ng pyramid at ang mga tagasunod ni Ensabanur na nagsasagawa ng ritual upang gisingin siya. Dahil naman naiwan ng babae na bukas ang daanan ay nasinaga ng araw ang gintong device at dito na nagising si Ensabanur. Agad na ginamit niya ang kanyang malakas na telepath power at nag-teleport siya paalis roon na nagdahilan ng matinding paglindol sa iba't ibang parte ng mundo at kinamatay ng mga tagasunod niya sa loob ng chamber. Sa kasalukuyan na iyon si Eric habang nagtatrabaho sa pabrika ay naramdaman rin ang matinding lindol at ang babagsak na equipment sa katrabaho niya ay mabilis na napigilan niya. Subalit karamihan sa mga katrabaho ni Eric ay napansin ang kanyang magnetic ability. Maging ang mga estudyante sa Xavier School ay naramdaman rin ang malakas na lindol ni Ensabanur at nakita ni na Professor X si Jean na nagkakaroon ng masamang panaginip habang bahagyang nasisira niya ang mga pader ng kanyang silid. Nang nilapitan ni Charles ang babae ay nakita niya sa isip nito ang pagwasak sa buong mundo ni Ensabanur bilang si Apocalypse. Ngunit inakala ni Jean na siya ang makakagawa nito dahil hindi niya makontrol ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Kinumbinsi naman siya ni Professor X na hindi magtatagal ay magagawa niya rin itong makontrol. Ilang saglit ay sinabihan siya ni Hank na nalaman niya na ang pinagmulan ng malakas na power surge ay mula sa Cairo, Egypt. Pagkatapos ay ginamit ng propesor ang kanyang cerebro upang alamin ito at nakita niya sa Cairo si Moira na planong mag-report sa opisina nila patungkol sa nangyari. Si Charles ay napagdesisyonan na puntahan ang babae dahil matagal na silang hindi nagkikita mula noong binura niya ang memorya nito ng mga nakaraan nila kasama ng X-Men at upang alamin na rin kung anong nalaman niya. Samantala si Eric pag-uwi ng bahay nila ay agad na naghanda na silang umalis roon dahil sa nalaman ng mga katrabaho niya kung sino siya. Ngunit nang hinanap nila si Nina ay nakita nila siya sa kakahuyan kasama ng mga pulis. Tinanong ng mga ito kay Eric kung siya ba si Magneto at agad na umamin siya sa kanila upang mabalik lang sa kanya ang kanyang anak. Pero nang dinakip na ng mga pulis si Eric ay labis na kinagalit ito ng bata sa kanila at kinontrol niya ang mga ibon sa kakahuyan upang atakihin ang mga ito. Subalit ang isang pulis ay aksidenteng napatama ang kanyang palaso kina Magda at Nina na agad na kinamatay nilang dalawa. Sa labis na galit naman ni Eric ay ginamit niya ang metal na kwintas ni Nina upang patumbahin ang lahat ng pulis roon at natanong niya sa Diyos kung yun ba talaga ang kapalaran niya na isang mamamatay tao. Sa sunod na eksena si Apocalypse ay nagising sa isang iskinita ng Cairo at kinuha niya ang kasuotan ng isang lalaki roon.
Pagpunta niya sa kalapit na market ay nakita niya si Aurora Monroe na pinalakas ang hampas ng hangin at nagnakaw siya ng pera sa isang vendor. Ngunit agad na nak-corner ang babae ng mga vendor pero nilapitan sila ni Ensabanor at mabilis na pinatumba ang tatlong kasamahan ng lalaki sa gilid at binaon niya sa pader ang huling vendor roon. Ilang saglit ay dinala siya ni Aurora sa kanilang bahay at nang nakita niya ang TV roon ay ginamit niya ito upang kumonekta sa lahat ng mga broadcast satellite ng mundo at agad na natutunan niyang magsalita ng modernong lengguwahe. Nalaman pa rito ni Ensabanor na ang mga normal na tao na may mga makapangyarihang mga sandata na ang naghahari sa mundo. Napagdesisyonan naman niya na iligtas ang mundo sa pamamagitan ng pagpatay niya sa lahat ng mga tao. Pagkatapos ay pinalakas niya ang mutant power ni Aurora upang gawin siyang ang unang miyembro ng kanyang Four Horsemen. Sa sunod na eksena si Professor X kasama si Alex ay pumunta sa opisina ng CIA, pinahinto niyang kumilos ang lahat ng empleyado roon at hinarap nila si Moira at laking gulat niya na malaman na nagkaroon na siya ng asawa at anak. Pagkatapos ay tinanong ng profesor kay Moira kung anong nalaman niya sa Cairo. Pinaliwanag nito na nakaraan lang ay iniimbestigahan niya ang isang grupo roon na may layuning buhayin ang kanilang Diyos na si Ensabanor na ang kauna-unahang mutant sa mundo. Pinaniniwalaan ng mga tagasunod niya na nabuhay raw siya ng ilang libong taon dahil sa paglipat ng pag-iisip niya sa mas batang mutant na katawan at nagagawa rin niyang makuha ang kapangyarihan nito kasama ng marami pang kapangyarihan na nasa kanya na, lahat ng pinagharian na lugar ni Ensabanor ay kalaunan ay napupunta sa kaguluhan kaya't isinasagawa niya rito ang kanyang apocalypse o ang pagwasak ng buong lugar upang magtayo ng panibago. Sa sunod na eksena si Mystique ay dinala si Nightcrawler sa broker at mutant tracker na si Caliban upang gawan niya siya ng bagong ID. Pero ang lalaki ay kinuwento kay Mystique ang masamang nangyari sa kaibigan niyang si Eric at sa pamilya nito na nalaman niya nakaraan lang. Si Raven naman ay agad na napagdesisyonan na umalis na sila roon ni Nightcrawler. Sa kasalukuyan na iyon si Hank ay binigyan si Scott ng ruby shades upang medilat na niya ang kanyang mga mata nang hindi nakakapinsala sa paligid. Pagkatapos ay nakita ng binatilyo roon si Jean Grey at agad na nahumaling siya sa kagandahan nito at nagkapalagayan na sila ng loob. Ilang saglit ay nakita ni Hank si Raven na pumunta sa Xavier School kasama si Kurt at labis na kinagulat niya na makita muli ang babae. Maya-maya nang matapos ng ilibot si Kurt ng dalagitang si Jubilee sa buong eskwelahan ay inaya siya ni Scott na mamasyal naman sa kalapit na mall. Sa deleted scene ay makikitang nagsaya ang apat na mutant sa pamamasyal nila sa mall at si Jubilee ay ginamit pa ang kapangyarihan niya upang makapaglaro sila sa mga video game roon. Samantala si Hank ay pinakita kay Raven ang binubuo niyang X-Jet at kinumbinsi niya ito na ipagpatuloy nila ang pagbuo sa X-Men dahil naniniwala siyang kailangan sila ng mundo. Pero sinabihan siya ng babae na nagpunta siya roon ng dahil kay Eric dahil sa tingin niya ay kailangan ito ng tulong nila. Sa kasalukuyan na yun si Apocalypse kasama si Aurora na ngayon ay si Storm ay pumunta kay Caliban upang magpatulong rito na matract at mahanap ang iba pang malalakas na mutants. Ngunit nang nalaman ni Caliban na wala silang mababayad sa kanya at ayaw nilang umalis roon ay tinutukan niya sila ng baril pero agad na ginawang buhangin ito ni Apocalypse. Dumating naman roon ang bodyguard ni Caliban na si Psylocke at mabilis na tinutukan niya ng kanyang psionic blade at katana ang dalawa. Pero si Apocalypse ay mas pinalakas pa ang kapangyarihan ng babae at sinabing ang mga katulad niyang mutant ang kailangan niya. Agad na pumayag sa kanya si Psylocke at sinabi pang alam niya ang mga mutants na hinahanap nila at kung saan sila matatagpuan. Pumunta sila sa lokasyon ni Angel sa Berlin na kasalukuyan nag-iinom dahil sa nakaraang kabiguan niya. Pero si Apocalypse ay pinalakas rin ang mutant power ng lalaki at unti-unting binago niya ang mga pakpak nito hanggang sa maging mga metal na ang mga ito na may matatalas na metal na mga feather. Samantala si Eric ay pumunta sa kanyang pinagtatrabahuhan at sinarado ang lahat ng pinto sa paligid upang patayin rin niya ang mga katrabaho niya roon dahil sa pag-report nila sa mga pulis na siya si Magneto. Pero ilang saglit lang ay dumating roon ang grupo ni Apocalypse at siya na ang nagpatumba ng lahat ng katrabaho ni Eric ng sobrang dali. Nang sinabihan ni Apocalypse si Eric na sumama sa kanila ay ginawa nga niya ito at pinunta siya nito sa Auschwitz sa Poland kung saan niya noon unang nagamit ang kanyang mutant power. Pagkatapos ay kinumbinsi siya ni Apocalypse na magagawa niyang makontrol ang lahat ng klase ng metal sa lupa sa pagramdam niya sa mga ito gamit ang kanyang kamay. Hindi nagtagal ay nagtagumpay nga si Magneto na makontrol ang lahat ng klase ng metal sa buong kalupaan ng lugar at ginamit niya ang mga ito upang wasakin ang buong concentration camp ng napakadali. Labis na kinatuwa ito ni Ensabanor dahil iyon na ang simula ng plano nilang Apocalypse sa mundo. Sa sunod na eksena si Peter Maximoff o si Quicksilver na nabalitaan ang huling lokasyon ni Magneto ay planong hanapin siya dahil nalaman niya sa kanyang ina na siya ang ama niya at sisimulan niyang pagtanungan ito sa Xavier School. Maya-maya pagbalik ni na Professor X sa eskwelahan kasama si Moira ay nakita niya roon si Raven.
Binati ng propesor ang babae sa pagbalik niya sa kanilang tahanan na plano na niyang gawing unibersidad pati na sa mga normal na tao. Binalita naman ni Raven kay Charles ang nangyari kay Eric at napunta raw siya roon upang ipahanap ito sa kanya. Agad na pumunta sina Professor X sa Cerebro kasama si Moira at labis na kinamangha niya ang machine na ito. Ilang saglit pa ay nahanap na ni Charles si Magneto na nasa kanilang hideout kasama sina Apocalypse. Pagkatapos ay kinumbinsi niya siya na bumalik sa kanila upang matulungan sa sitwasyon niya, ngunit galit na tumanggi ito sa kanya. Subalit sa gitna ng pag-uusap nila ay napansin ni Apocalypse ang kahanga-hangang abilidad ni Charles at agad na kinontrol nito ang pag-iisip niya upang kontrolin rin ang Cerebro. Pagkatapos ay kinontrol naman ng kalaban ang napakaraming mga military personnel ng lahat ng mga bansa upang i-launch ang lahat ng kanilang mga reserve nuclear missiles. Sinubukan ni Hank na sirain ang Cerebro ngunit nakokontrol pa rin ito ni Apocalypse. Sa patuloy na pagkontrol ng kalaban sa mga military personnel ay napalipad niya ang lahat ng mga nuclear missile nila papunta sa kalawakan upang hindi na nila magamit ang mga ito laban sa kanya. Si Charles naman ay sinabihan si Alex na wasakin ang buong Cerebro ng kanyang malakas na plasma energy blast. Ngunit paglabas nila roon ay agad na pinuntahan sila ni na Apocalypse at mabilis na kinuha ni Eric si Charles na nanghihina na. Galit na inatake sila ni Alex ng kanyang kapangyarihan, subalit ang natamaan niya ay ang generator ng Cerebro na sumabog ng malakas sa kanila. Pero nang nakarating na si Quicksilver sa mansyon ay agad na napansin niya ang nangyari roon at bago palamunin ng pagsabog ang buong Xavier School ay sobrang bilis na nilabas niya isa-isa ang lahat ng mga estudyanteng mutants at mga teachers sa loob gamit ang kanyang supersonic speed ability at hindi nagtagal ay nagtagumpay siyang iligtas silang lahat mula sa matinding kapahamakan. Ilang saglit ay nakabalik na sa lugar sina Scott. Subalit nalaman niyang nasawi ang kuya niya dahil siya ang pinakamalapit sa pagsabog na labis na kinalungkot niya. Maya-maya ay dumating roon ang mga militar na inaanunsyong gagamutin nila ang mga nasugatan. Ngunit pagbaba ng mga ito ay agad na pinatulog nila ang lahat ng mga mutants sa paligid maliban kina Scott na nakapagtago mula sa nawasak na gusali. Ang mga militar na ito ay pinamumunuan ni William Stryker na isa ng colonel at pinag-utos niya na dakpin sina Mystique at ang iba pa. Ang isang sundalo ay hindi nakita sina Scott sa pinagtataguan nila dahil sa paggamit ni Jean ng telepath ability niya rito. Pagkatapos ay napagdesisyonan nilang tatlo na mag-teleport sa loob ng helicopter ni na Stryker kung nasaan ang mga kasamahan nila at umalis na ang mga militar sa lugar. Maya-maya paggising ng mga estudyanteng mutants ay nakita nilang napakaraming nuclear missile ang pinasabog ni Apocalypse sa kalangitan. Sa sunod na eksena si Colonel Stryker ay dinala ang mga mutants sa kanilang underground na pasilidad sa Alkali Lake. Paggising rito ni na Hank ay tinanong sila ng Colonel kung nasaan si Charles dahil sa tingin niya ay siya ang may kagagawa ng matinding nangyari kanina. Pero sinabihan siya ni na Moira na kinuha ang propesor ng isang napakalakas na mutant at dapat na magtulungan silang pigilan ito mula sa mga magagawa pa nitong pinsala, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng lalaki. Samantala sina Jean ay naglilibot na sa pasilidad dahil naghahanap sila ng paraan upang tulungan na mapatakas roon sina Mystique. Ilang saglit sa pagtatanong ni Peter kay Raven kung masama ba talaga si Eric ay nalaman niyang mabuting tao siya noon. Pagkatapos ay nasabi niya sa babae na ama niya ito. Sa kasalukuyang iyon si Professor X ay nagising sa isang bundok ng Cairo kasama sina Apocalypse at kinontrol uli nito ang isip niya. Kahit wala ang Cerebro ay nagawa niyang kumonekta sa isip ng lahat ng mga tao at mutants sa lahat ng bansa upang magbigay sa kanila ng mensahe na isasagawa niya ang kanyang Apocalypse sa pagwasak ng lahat ng mga tinayo nilang gusali upang bumuo ng bagong sibilisasyon. Pero habang ginagawa ito ay palihim na sinabi niya kay Jean ang lokasyon nila. Ilang saglit ay may nakakita sa kanilang sundalo sa daan pero agad na tineleport sila ni Nightcrawler sa ibang parte ng pasilidad. Maya-maya ay nakapasok sina Jean sa isang silid na may isang malaking cage at nakakarinig sila mula sa loob nito ng tila ungol ng isang mabangis na hayop. Nang sinugod sila roon ng mga sundalo ay pinalabas ni Jean ang mabangis na mutant sa cage na si Logan pala o si Wolverine at agad na inatake niya ang mga kalaban. Sa panahon na ito ay kakatapos lang pag-eksperimentuhan ni na Colonel Stryker si Wolverine upang gawing sandata na si Weapon X at ginawang adamantium ang lahat ng mga buto niya sa katawan pati na ang kanyang mga claw at galit na ginamit niya ang mga ito upang pabagsakin ang lahat ng sundalo na makaharap niya sa daan. Samantala si Stryker ay agad na umalis na ng kanilang base sakay ng kanyang helicopter. Patuloy na nagpatumba si Wolverine ng marami pang mga tauhan ng Colonel sa pasilidad hanggang sa nakasalubong siya ni na Scott. Kinumbinsi naman siya sa isip ni Jean na matutulungan niya siya sa sitwasyon niya at tinanggal nito ang device na nasa ulo niya. Nagawang ibalik ng babae ang ilan sa mga memorya ni Logan at tinanggal niya ang iba pang mga device na nasa katawan niya at agad na tumakbo na siya palayo ng lugar.
Samantala si Apocalypse gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan ay madaling winasak ang karamihan sa mga kabahayan at mga gusali sa Cairo upang itayo muli ang kanyang malaki at makabagong pyramid sa gitna ng syudad. Sa sunod na eksena ay sinabihan ni Nightcrawler sina Hank na lumayo sa pinto ng selda nila at mabilis na winasak ito ni Scott ng kanyang optic blast. Pagkatapos ay tumakbo sila papunta sa isang pasilidad kung nasaan ang isang warplane ni na Colonel Stryker at nagsuot sila rito ng espesyal na mga flight suit. Maya-maya si Apocalypse ay lumikha ng espesyal na pulang helmet para kay Magneto at ilang saglit ay sinimulan na niyang kontrolin ang magkabilang mga magnetic poles ng planeta at ang lahat ng klase ng metal sa buong mundo na nagdulot ng malawakang destruction sa maraming mga bansa at matinding pagkawasak sa hindi mabilang na mga istruktura. Sa sunod na eksena sina Apocalypse na nasa loob ng pyramid ay hiniga si Charles sa table roon dahil plano niyang ilipat ang kanyang pagkatao sa katawan niya upang makuha ang malakas na kapangyarihan niya. Ilang saglit ay nakarating na sina Hank sa Cairo at si Jean ay agad na nalaman ang masamang plano ni Apocalypse kay Charles. Sa pangunguna naman ni Raven ay bumuo sila ng plano kung paano maliligtas ang propesor sa mga kalaban at kung paano nila mapipigilan ang mga ito. Pagbaba ng grupo sa syudad ay mabilis na pinunta ni Quicksilver si Mystique palapit kay Magneto. Nang papasok na sina Hank sa pyramid ay mabilis na inatake sila ni Angel ng mga patalim niya. Dumating rin roon si Storm at agad na inatake siya ni Scott ng kanyang optic blast. Pinatalsik sa kanila ng babae ang isang kotse na nahagis ni Hank pabalik sa kanya ngunit nahiwa ito ni Psylocke ng kanyang psionic blade. Pero nagawang makapag-teleport ni Nightcrawler sa pyramid at agad na sinundan siya roon ni Angel. Hindi nagtagal ay inangat na ni Apocalypse ang kanyang gintong device sa tuktok ng pyramid at sinimulan na niya ang paglipat ng pagkatao niya kay Professor X. Samantala si Peter ay napansin na hindi sila makakalampas sa malakas na energy field ni Magneto. Kaya't mula roon ay sinabihan ito ni Raven na hindi nawala ang lahat sa kanya dahil nandun pa rin sila ni na Charles para sa kanya at dapat na ipaglaban nila ang mga natitira sa pamilya nila. Si Peter naman ay sinubukan na sabihin kay Eric na anak niya siya ngunit hindi niya masabi. Sa kasalukuyan na iyon sina Storm at Psylocke ay patuloy na pinagtutulungang atakihin ang grupo ni na Jean sa labas ng pyramid at nagagawa nilang makalamang sa pakikipaglaban sa kanilang lahat gamit ang mas pinalakas nilang mga kapangyarihan. Samantala si Nightcrawler sa loob ng pyramid ay mabilis na inatake ni Angel at nagawa niyang ma-teleport ang lalaki palabas roon. Naglaban silang dalawa habang nasa ere hanggang sa na-teleport ni Nightcrawler si Angel sa loob ng isang debris at dito niya siya napabagsak. Samantala ang pag-transfer ni Apocalypse sa katawan ni Charles ay mas lalong nalalapit ng matapos dahil sa kanyang malakas na enerhiya na bumalot na sa buong katawan niya. Kalaunan ay nakalbo si Charles sa enerhiya ni Apocalypse pero ilang saglit lang ay nagawa ng makabalik ni Nightcrawler sa pyramid at mabilis na tineleport niya ang propesor papunta sa kanilang warplane. Pagkatapos ay isa-isa niyang tineleport rin ang lahat ng miyembro ng X-Men mula sa gitna ng pakikipaglaban nila sa mga Horsemen ni Apocalypse pabalik ng kanilang sasakyan. Agad na sinimulan na nilang lumipad paalis ng lugar ngunit si Angel ay nakalabas na mula sa debris at nagmadaling pinuntahan nilang dalawa ni Psylocke ang warplane ng X-Men. Binutas nila ang sasakyan upang makapasok sa loob pero pinidive ito ni Jean sa ere at si Nightcrawler ay tineleport ang lahat sa kalapit na wasak na bahay. Pagkatapos ay bumagsak na ang warplane at sumabog ito habang nasa loob si Angel pero si Psylocke ay ligtas na nakababa gamit ang psionic blade niya. Si Professor X naman ay nagkamalay na kasama sina Jean. At si Apocalypse ay lumabas ng kanyang pyramid at sinabihan niya sa isip si Charles na alam niyang nasa paligid lang siya dahil konektado pa rin ang pag-iisip nilang dalawa. Pero si Quicksilver ay ginamit ang kanyang supersonic speed ability upang atakihin ng maraming beses si Apocalypse. Subalit nagawang gapusan nito ng lupa ang kaliwang paa niya at agad na binalian naman ang kanyang kanang paa. Papatapos na ni Apocalypse si Peter kay Psylocke pero inatake rin siya nito sa leeg kaya't sinakal niya siya ng mahigpit at ito pala ay si Mystique. Pagkatapos ay sinabihan ni Apocalypse si Charles na sumuko na sa kanya kapalit ng buhay ni Raven, pero si Professor X ay na-realize na dahil konektado pa rin sila ni Apocalypse ay agad na pinasok niya ang isip nito at buong lakas na nilabanan niya siya sa isang astral plane. Subalit kalaunan ay na-overpower siya ni Apocalypse at ginawa niyang higante ang sarili at nalaman pa niya kung nasaan ang lokasyon ni na Charles. Pero nang lalapitan niya sila ay agad na hinarangan siya ni Magneto ng malalaking metal at inatake niya siya ng napakaraming mga bakal. Subalit kahit pa buong lakas na pinagtulungan na si Apocalypse ni na Cyclops at Magneto ay nagagawa pa niyang bugbugin si Professor X habang nasa loob sila ng astral plane. Patuloy na matapang na nakipaglaban pa rin sina Scott kay Apocalypse ngunit madali silang na-overpower nito habang sa astral plane naman ay walang awa niyang ginugulpi ang propesor.
Ilang saglit ay pinakiusapan ni Charles si Jean na tulungan siya, at hindi nagtagal ay nagawang makapunta ng babae sa astral plane. Sinabihan niya si Jean na huwag matakot na pakawalan ang kapangyarihan niya, at agad na nilabas niya ang kanyang napakalakas na Phoenix Force at mabilis na winasak ang baluti ni Apocalypse pati na ang pagkatao nito sa astral plane. Pagkatapos ay tinarakan siya ni Magneto ng mga matatalim na metal at si Beast ay tinanggal sa pader si Scott upang atakihin rin niya ng kanyang optic blast ang kalaban. Ngunit napansin ni Hank na tatakas na sa lugar si Apocalypse nang nakita niyang lumikha ito ng force field sa paligid niya. Pero pinigilan siya ni Storm gamit ang kanyang malakas na kidlat. Mas pinalakas pa ni Jean ang puwersa ng Phoenix sa katawan niya at kalaunan ay nagawa na niyang mawasak ang buong katawan ni Apocalypse at sa wakas ay nagtagumpay na silang matapos siya. Nang inakala naman ni Moira na nawalan na ng buhay si Charles ay ginising siya ni Jean ng kanyang telepath power at nagkamalay na siya. Pagkatapos ay naisipan niya na ibalik ang lahat ng mga nakaraan ni Moira na kasama siya at ang X-Men noon. Ilang saglit si Psylocke ay napagdesisyonan na umalis na ng mag-isa sa lugar. Sa sunod na eksena ay ni-report ni Moira sa kanilang opisina ang pagligtas ng X-Men at ni Magneto sa mundo mula kay Apocalypse. Pagkatapos ay magkasamang tinayo muli ni Jean at Eric ang Xavier School gamit ang mga kapangyarihan nila, habang si Storm ay napagdesisyonan na manatili na roon. Sa deleted scene ay binigyan ni Hank si Scott ng high-tech na visor at gamit ito ay maa-adjust na niya ang intensity ng kanyang optic blast. Maya-maya ay nagpasalamat at nagpaalam na si Eric kay Charles. Sina Mystique naman na nasa danger room ng X-Mansion ay sinimulan na ang kanilang training para sa mga bagong miyembro ng X-Men laban sa mga Sentinels nila at matapang na hinarap ito ni Nightcrawler at ng lahat ng miyembro ng grupo. Sa post-credit scene, dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula ng Essex Corp upang kolektahin ang mga datos ni Logan pati na ang kanyang DNA sample kasama ng iba pang mga DNA ng iba pang mga mutants. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang X-Men Dark Phoenix. Sa taong 1975, ang batang si Jean Grey ay nakasakay sa kotse nila kasama ang kanyang mga magulang. Ilang saglit ay hindi niya makontrol ang kanyang telekinetic power at biglang nabago niya ang istasyon ng radyo ng sasakyan. Bahagyang nainis ang ina ni Jean sa ginawa niya at binalik nito ang istasyon. Subalit biglang na-overwhelm siya sa boses na naririnig niya sa isip at di sinasadyang napatulog niya ang kanyang ina at malakas na bumangga sila sa isa pang kotse. Agad na nakalikha si Jean ng energy shield upang protektahan ang sarili ngunit ang mga magulang niya ay nagtamo ng malubhang pinsala sa aksidente. Maya-maya sa ospital ay napansin ng mga doktor na hindi nagtamo ng kahit konting galos si Jean mula sa nangyari at kalaunan ay nilapitan siya ni Professor X o ni Charles Xavier. Natanong niya rito kung nasaan na ang mga magulang niya at malungkot na sumagot siya na namatay na sila. Pagkatapos ay hinikayat ng propesor si Jean na sumama sa kanya upang matulungan niya siya na makontrol at magamit sa mabuti ang kanyang kapangyarihan. Pagpunta nila sa tapat ng Xavier School ay nasabi ng bata kay Charles na hindi niya siya maaayos mula sa kalagayan niya. Pero sumagot ang lalaki na hindi niya siya aayusin dahil walang mali sa kanya. Napunta na sa taong 1992 ang pelikula kung kailan ang NASA ay nagpalipad ng grupo ng mga astronauts papunta sa kalawakan sakay ng kanilang space shuttle. Subalit ilang saglit lang ay nalagay sa matinding kapahamakan ang buhay ng mga astronaut habang nasa kalawakan. Si Charles kasama si Hank McCoy o si Beast ay nabalitaan mula sa TV nila ang pangyayari sa mga astronaut at agad na tumawag sa kanila ang presidente upang humingi ng tulong. Hindi nagtagal ang X-Men na kinabibilangan ni Storm o ni Ororo Monroe, ni Quicksilver o ni Peter Maximoff, ni Beast, ni Kurt Wagner o ni Nightcrawler, ni Scott Summers o ni Cyclops, ni Jean Grey, at ni Raven o ni Mystique ay nagsimula ng pumunta sa kalawakan sakay ng kanilang high-tech na aircraft na ang X-Jet. Si Professor X naman ay pumunta na sa isang silid ng base nila kung nasaan ang kanyang cerebro. Mula rito ay nalaman niya sa kapitan ng mission control ng NASA na sa tingin raw nila ay may tumama na tila solar flare sa mga astronaut at bigla na lang nawalan sila ng komunikasyon sa mga ito. Hindi nagtagal ay nakarating na sa labas ng planeta ang X-Men at nakita nila ang kakaibang itsura ng solar flare roon. Sa patuloy na paglapit ng grupo ay nakita nila rito ang space shuttle na umiikot ng mabilis. Sinabihan ni Mystique si Cyclops na atakihin ng kanyang optic blast ang kabilang parte ng ship upang mapabagal ang ikot nito. Pagkatapos ay sinabihan naman ni Mystique si Storm na takpan ang mga butas ng space shuttle gamit ang kanyang yelo. Sina Quicksilver at Nightcrawler ay pumasok na sa spacecraft at gamit ang supersonic speed ability ni Peter ay sobrang bilis na tinipon niya sa tabi ni Kurt ang lahat ng astronaut at agad na pinunta nila ang mga ito sa kanilang X-Jet. Ngunit nasabi ng isang astronaut na naiwan pa ang commander nila sa ship.
Napansin naman ni Beast na may 1 minuto na lang sila upang makaalis roon dahil sa pagtaas ng init ng solar flare at si Mystique ay napagdesisyonan na umalis na sila upang hindi silang lahat mapahamak. Pero si Charles ay sinabing dapat na wala silang iwan roon at kinumbinsi sina Jean at Kurt na magagawa nilang iligtas ng mabilis ang commander. Agad na tineleport ni Kurt si Jean pabalik ng space shuttle at sinimulan na nitong isarado ang mga butas roon habang siya naman ay pinuntahan na ang commander. Subalit dahil tinamaan na ang ship ng solar flare ay napilitang i-teleport ni Kurt pabalik ng X-Jet ang commander nang hindi kasama si Jean. Ang babae naman ang napansin na matatamaan rin ng malakas na enerhiya ang kanilang sasakyan ay agad na pinasok niya ang buong solar flare sa kanyang katawan. Ilang saglit ay tineleport na siya ni Nightcrawler pabalik ng X-Jet at laking tuwa ni na Scott na hindi siya namatay sa ginawa niya. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya nang ligtas na nababana ng X-Men ang mga astronaut ay labis na ikinatuwa ito ng mga tao sa kanila at tinuturing na nila silang mga superhero. Pagbalik nila sa Xavier School ay pati ang lahat ng mga estudyanteng mutant ay natuwa sa kabayanihang nagawa nila. Pagkatapos ay kinamusta ni Charles ang kalagayan ni Jean at sumagot siya na mabuti ang pakiramdam niya. Pero sinabihan ng propesor si Hank na isailalim ang babae sa isang medical examination. Kalaunan ay na-check ng lalaki na normal ang pag-function ng mga vital organs ni Jean ngunit napansin niya na ang matinding nangyari rito sa kalawakan ay nagpalakas ng sobra sa kanya na labis na lumagpas na sa power reading ng system nila. Pero nang nalaman ni Hank na maayos naman ang pakiramdam ng babae ay pinaalis na niya ito sa kanilang laboratory. Samantala si Raven ay kinausap ang propesor sa opisina nito at sinabing napapansin niya na sa bawat misyon nila ay sinusugal niya ang buhay ng X-Men sa mas mapanganib na sitwasyon. Sumagot si Charles na ginagawa niya yon upang hindi bumalik ang imahe ng mga tao sa kanila bilang mga kalaban. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng babae at iniisip na ang lahat ng ginagawa nila ay para lang gumanda ang imahe niya na ang dahilan rin ng pangalan ng grupo nila ay X-Men. Kinagabihan habang kumakain ang babaeng si Margaret sa kanilang bahay kasama ang kanyang asawa at mga bisita ay napansin niyang kahol ng kahol ang aso nila sa labas. Ang kinakahulan pala nito ay ang mga kakaibang nilalang roon na agad na inatake silang dalawa ng aso at ginaya pa ang itsura niya ng isang nilalang. Pagpunta nito sa bahay ng babae ay inatake rin niya at ng kanyang grupo ang mga bisita roon. Sa kasalukuyan na iyon ang buong X-Men kasama ang karamihan sa mga estudyanteng mutants ay nagkaroon ng victory party sa likod ng X-Mansion, habang si Professor X ay nasa isang dinner party upang tumanggap ng komendasyon sa presidente dahil sa pagligtas nila sa mga astronauts. Sina Mystique naman na nagpaiwan sa loob ng base ay nasabi kay Hank na sa tingin niya ay mas mabuti pang umalis na silang dalawa roon at magsimula ng sariling buhay dahil napansin niyang nagbago na si Charles. Pero sinabi ni Hank na ang buhay nila roon ang dati pa nilang ninanais. Subalit maya-maya si Jean ay nagkaroon ng mga pangitain ng cosmic energy na pumasok sa katawan niya at dahil na-overwhelm siya rito ay biglang naglabas siya ng napakalakas na telekinetic power sa buong paligid at nawalan siya ng malay. Agad na napansin ito ni Charles at nagmadali na siyang umalis ng event. Pagbalik niya sa mansyon ay hindi niya magawang makapasok sa isip ni Jean kaya't upang magawa ito ay ginamit niya ang cerebro habang natutulog ang babae. Binunyag ng propesor kina Mystique na lumikha siya noon ng mga psychic barrier sa isip ni Jean upang maprotektahan siya sa mga masasamang nangyari sa buhay niya noon na magdudulot ng matinding trauma sa kanya. Ngunit napansin niyang nawasak na ang mga barrier na ito dahil sa malakas na enerhiya na pumasok sa babae. Kalaunan ay nagsimula ng magising ni Jean dahil narinig niya ang boses ng ama niya sa kanyang isip. Pilit na pinakalma ni Charles ang babae ngunit nagalit siya sa kanya dahil sa pagsisinungaling niya na namatay na ang kanyang ama. Pagkatapos ay puwersahang pinaalis ni Jean ang propesor sa isip niya. Lumapit sa kanya si Scott at sinabihan niya ito na pupunta siya sa ama niya dahil nalaman niyang buhay siya. Pinigilan si Jean ng lalaki pero agad na kinontrol niya ang isip nito upang patulugin. Maya-maya ay nagising na si Scott at sinabi niya kina Charles na planong hanapin ni Jean ang ama niya. Nasabi ng propesor na hindi na niya magawang makapasok sa isip ni Jean upang matrack siya pero may ideya siya kung saan ito planong pumunta. Samantala ang nilalang na gumaya ng itsura ni Margaret at ang grupo nito ay mga alien pala na ang Dabari tribe at siya ang leader ng mga ito na si Vuk. Sinabi ng kasamahan niyang si Jones na nasa mutant na si Jean Grey ang cosmic energy na matagal na nilang sinusundan. Napagplanuhan naman ni Vuk na gamitin siya upang masakop nila ang kanilang mundo at magsimula uli ng lahi nila roon. Kinaumagahan ay nakabalik na si Jean sa dati nilang bahay at nakaharap niya rito ang ama niya na si John. Labis na nagulat sa kanya ang kanyang ama at pagpasok sa loob ni Jean ay napansin niya ang mga litrato ng mga magulang niya sa pader ngunit ni isa ay wala siyang litrato roon.
Pagkatapos ay nabasa ni Jean ang isip ng ama niya na binigay pala siya nito noon kay Charles. Nang nalaman ni John na nababasa ng anak niya ang kanyang isip ay inalala niya ang matinding aksidente na nagawa nito noon na kinamatay ng kanyang asawa. Kaya't mula sa araw na iyon ay napagdesisyonan niyang iwan si Jean kasabay ng pagkawala ng ina niya. Agad na pinatulog naman ng babae ang kanyang ama nang napansin niyang pinuntahan siya roon ni na Charles at ng X-Men. Kinumbinsi si Jean ng propesor at ni Scott na bumalik na sa kanilang tahanan, ngunit galit na tumanggi siya sa kanila dahil sa mga kasinungalingan na pinaniwala nila sa kanya. Nang rumesponde roon ang ilang mga kapulisan ay nawala ng kontrol ang babae sa kanyang kapangyarihan at napatumba niya ang mga kotse ng mga ito. Pagkatapos ay pinigilan siyang makaalis ni Kurt pero magaling na hinampas niya rito ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Agad na napigilan naman niya ang kidlat ni Storm at pinatalsik niya siya kasama si Scott. Nang lalapitan si Jean ni Quicksilver ay mabilis na natanggal niya ang tinatapakan nitong debris at malakas na pinatalsik niya siya palayo ng lugar. Sinubukan naman na pakalmahin ni Mystique si Jean at si Charles ay pinahintong kumilos ang mga kapulisan roon pati na si Beast na babarilin na ang babae ng stun gun. Patuloy na dahan-dahan na lumapit si Raven kay Jean upang pakalmahin siya at mapasama sa kanila. Subalit na overwhelm uli siya sa mga boses na naririnig niya sa isip at biglang napatalsik niya si Mystique sa isang wasak na poste kung saan natarak ang kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Jean sa nagawa niya at agad na lumipad siya paalis ng lugar. Nang nilapitan naman ni Beast si Raven ay kalaunan ay binawian na rin siya ng buhay na labis na kinalungkot ni na Professor X at ng X-Men. Pagbalik nila sa kanilang base ay binuhat ni na Hank rito ang katawan ni Mystique pati na si Peter na nagtamo ng matinding pinsala. Pagkatapos ay kasama ang ilan sa mga miyembro ng X-Men ay malungkot na nilibing ni na Professor X si Raven sa likod ng mansyon. Maya-maya habang nasa kusina si Hank na labis na nalulungkot pa rin sa pagkamatay ng babae ay pinuntahan siya roon ni Charles. Naalala niya na doon sila nagkakilala ni Raven noong mga bata pa sila. Subalit si Hank ay galit na sinisi si Charles sa pagkamatay ng babae dahil sa pagtatago niya ng katotohanan kay Jean noong bata pa ito. Pinapaamin niya ang propesor sa kasalanan nito ngunit hindi niya ito ginawa. Galit na nasabi pa ni Hank na nakaraan lang ay nais na ni Raven na umalis roon dahil napansin niyang nagbago na si Charles pero pinigilan niya ito. Samantala si Jean na nasa isang iskinita ay pilit na tinatanggal ang dugo ni Raven na nasa damit niya. Sa sunod na eksena ay nagpanggap na FBI agent sina Vok upang makapasok sa bahay ni na Jean. Pagkatapos ay tinanong ni Vok kay John kung anong nalalaman niya kay Jean at nang tumanggi ito ay tinorture niya siya upang makakuha ng mga impormasyon bago ito patayin. Sa sunod na araw ay pumunta si Jean sa Genosha Island kung saan naninirahan ang lahat ng miyembro ng Brotherhood of Mutants at hinarap siya rito ni Ari Key at ng leader nila na si Eric Lensher o ni Magneto. Nang pinasok si Jean ni Eric sa bahay nito ay tinanong niya rito kung paano niya natigil na manakit at pumatay ng mga tao. Pinaliwanag ni Eric na mula noong bata pa siya ay pinatay na ang lahat ng mga taong mahal niya kaya't nabuhay siya sa paghihiganti. Pero nang napansin niyang hindi pa rin nawala ang sakit na nararamdaman niya ay tinigil na niya ang pagpatay sa mga tao. Nasabi naman ni Jean na hindi niya alam kung paano hihinto na saktan ang mga taong mahal niya tuwing nawawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Dahil rito ay natanong ni Magneto kung kaninong dugo ang nasa damit ni Jean pero hindi niya ito sinabi. Kalaunan ay napansin ng babaeng si Celine na pinuntahan sila roon ng mga sundalo ng Amerika sakay ng mga helicopter. Hinarap ni Eric ang mga ito habang si Jean ay nanatili sa loob ng bahay niya. Sinabihan naman ng isang sundalo si Eric na naparoon sila upang hanapin si Jean Grey dahil sa pag-atake nito ng ilang kapulisan kahapon. Ilang saglit ay lumabas ang babae ng bahay ni Eric at agad na pinatumba niya ang isang helicopter ng mga sundalo roon. Papatumbahin niya rin ang isa pa pero pinigilan siya ni Magneto at sinabihan niya ang mga sundalo na sumakay na ng helicopter nila dahil hindi niya kayang pigilan ito ng matagal. Buong lakas na nilayo niya sila sa lugar pagkatapos ay galit na sinabihan niya si Jean na umalis na roon na agad na ginawa nga nito at lumipad siya palayo. Maya-maya ay nabalitaan ni Professor X ang ginawa ni Jean sa Genosha Island at dahil rito ay nalaman pa niya na pinuputol na ng presidente ang ugnayan nila sa kanila. Sa kasalukuyan ay yun si Jean ay kinokontrol ang isip ng lahat ng tao sa isang bar upang itago ang itsura niya. Ngunit hindi tumatalab ang kapangyarihan niya kay Vok na nahanap siya roon. Sinabi nito na hindi dapat na matakot si Jean sa napakalakas na kapangyarihan niya at kinumbinsi siya na sumama sa kanya dahil nauunawaan niya kung anong enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan. Maya-maya ay sinabihan ni Cyclops si Charles na hindi niya makita si Hank sa eskwelahan. Hinanap nilang dalawa ang lalaki sa laboratorio nito ngunit wala rin siya roon pati ang X-Jet.
Sa kasalukuyan na iyon ay sakay ng kanilang aircraft ay pumunta pala si Hank sa Genosha Island. Nagpatulong siya kay Eric na hanapin si Jean upang makapaghiganti dahil pinatay nito nakaraan si Raven. Labis na nalungkot naman si Eric na malaman na patay na si Mystique at agad na pumayag siya kay Hank. Samantala si Jean ay pinunta ni Vok sa kanilang bahay sa New York at nakita niya rito sina Jones at ang iba pang kasamahan ng babae. Pagpasok nila sa silid ni Vok ay pinaliwanag niya rito gamit ang kanyang kapangyarihan na ang Cosmic Force ay hindi aksidenteng pumasok sa katawan niya dahil ito mismo ang lumapit sa kanya. Matagal na nilang sinusundan ang napakalakas na puwersa na ito dahil ito ang source na nagbibigay ng buhay sa kalawakan na ang nagwasak rin sa planeta nila. Ilang taon na nilang sinusundan ang Cosmic Force na ito upang kontrolin ngunit napansin nilang lahat ng lumalapit rito ay nawawasak. Hanggang sa nakita nilang pumasok ito kay Jean at hindi siya namatay nang pinasok ang katawan niya ng Cosmic Force dahil sa pambihirang lakas niya. Nasabi pa ni Vok na magagawa niyang tulungan siya na kontrolin ang napakalakas na puwersa na ito upang makalikha sila ng panibagong mas mainam na mundo para sa kanila. Kinumbinsi naman siya ng babae na dahil kahit kailan ay hindi mauunawaan ng mga tao sa paligid niya ang kanyang kapangyarihan ay plano ng mga ito na patayin siya. Kinagabihan ay nalaman ng babaeng si Celine ang lokasyon ni Jean sa New York at si Magneto ay naghanda ng umalis roon at sinuot ang kanyang helmet. Samantala si Professor X gamit ang Cerebro ay nalaman ang buong plano nina Eric at kasama sina Scott at ang ibang miyembro ng X-Men ay pumunta rin sila sa New York. Agad na pinigilan ni Charles ang grupo ni Magneto na patayin si Jean ngunit dahil sa labis na galit nila sa babae ay nagpatuloy pa rin silang pumunta sa bahay ni Vok. Si Scott ay agad na natamaan si Beast ng atake niya habang si Storm ay kinalaban ni Ariki gamit ang matalas na buhok nito. Sa tulong ni Kurt ay nakalapit si Cyclops kay Magneto at siya naman ang pinigilan niyang makalapit sa lokasyon ni Jean. Samantala si Storm ay napatumba ng malakas na kidlat si Ariki at inatake niya siya ng kanyang mga yelo. Si Kurt ay inatake ni Celine pero pinigilan itong kumilos ni Professor X gamit ang telepath power niya. Ilang saglit ay pinigilan si Scott ni Beast na atakihin si Eric ngunit si Jean kasama si Vok ay nagsisimula ng atakihin silang lahat. Sa patuloy naman na paglalaban ng X-Men sa grupo ni Magneto ay ilang saglit ay nagawa niyang iangat mula sa subway ang isang bagon ng tren. Hinarang niya ito sa pinto ng bahay ni Vok at nakita niya roon si Jean. Inatake ni Magneto ang babae ng metal mula sa hagdanan pero madaling napigilan siya nito at niyupi ang helmet sa ulo niya. Pagkatapos ay winasak ito ni Jean at pinatalsik si Eric ng napakalakas palabas ng lugar. Si Scott naman ay inatake si Celine at si Kurt ay tineleport si Charles papasok ng bahay ni Vok ngunit agad na pinatalsik rin siya ni Jean. Ang propesor ay napansin na hindi tao o mutant ang kasama ni Jean roon na si Vok. Ngunit ang babae ay naisipan na kontrolin ang katawan niya upang palakadin siya palapit sa kanya at tapusin. Pero si Charles ay sinabihan siya na tingnan ang isip niya. Nakita ni Jean ang memorya ng propesor noong tinanggap siya nito mula sa kanyang ama na tinatakwil na siya dahil ang paniniwala niya ay hindi na mababago kung ano siya. Pero sinabi ni Charles na hindi totoo yun dahil hanggat may mga taong nagmamahal at naniniwala kay Jean ay may pag-asa pa rin na mabago siya. Pagkatapos ay tinanggap siya ng propesor noon bilang bagong miyembro ng kanilang pamilya dahil naniniwala siyang walang mali sa kanya dahil rito ay bumalik na ang dating pagkatao ng babae. Samantala sa labas ay dumating na ang isang grupo ng mga sundalo na ang Mutant Containment Unit at pinagbabaril nila ng stun gun sina Storm at ang grupo ni Magneto upang paralisahin. Si Jean naman ay pinakiusapan si Vok na tanggalin nito ang Cosmic Force sa katawan niya na agad na sinubukan nga ng kalaban. Ngunit napansin ni Charles na mamamatay ang babae sa ginagawa ni Vok at binunyag pa nito na plano nilang patayin silang lahat. Pero dumating roon si Scott at mabilis na inatake ang kalaban ng kanyang malakas na optic blast. Ilang saglit sina Hank at ang iba pa ay sinuutan ng mga sundalo ng Mutant Inhibitor Collar upang ma-disable ang mga kapangyarihan nila. Pagpasok ng mga ito sa bahay ni Vok ay nahuli rin nila roon sina Charles at pinasok sila sa kanilang sasakyan kasama si Jean na nawala ng malay. Habang nasa tren sila ng Mutant Containment Unit ay inamin na rito ni Charles kay Hank na mali ang nagawa niya kay Jean noon at tama si Raven sa nasabi nito sa kanya. Hindi niya intensyon na pumasok kay Jean ang Cosmic Force sa katawan nito pero alam niyang ang totoong Jean ay nasa loob pa rin niya. Si Scott naman ay sinabihan sina Hank at Eric na hindi na naisin ni Raven na patayin nila si Jean. Ilang saglit ay pumunta sa bubungan ng tren ang napakaraming miyembro ng Debari Tribe upang kunin roon ang babae. Pinagbabaril ang mga ito ng mga sundalo na sakay ng kanilang helicopter ngunit ang isa ay nakapaghagis sa kanila ng parte ng tren na agad na kinabagsak ng sasakyan nila. Pagpasok nila Jones sa tren ay hindi sila tinabla ng stun gun ng mga sundalo at agad na kinalaban nila ang mga ito sa loob ng sasakyan.
Patuloy na nagpabagsak ang mga kalaban ng mga sundalo sa daan hanggang sa ang isa ay naisipan na tanggalan ng gapos ang X-Men at sina Magneto. Agad na inatake ni Beast ang ilan sa mga miyembro ng The Barry Tribe at si Eric ay hinampas kay Jones ang mga metal na bagay roon. Si Charles at Scott naman ay nagsimula ng pumunta sa lokasyon ni Jean kung saan siya ginapos ng mga sundalo. Samantala si Storm ay inatake ng matinding kidlat ang maraming kalaban sa bubungan at buong lakas na tinulungan siya rito ni Beast. Ang grupo ni Magneto ay patuloy na kumalaban ng mga miyembro ng The Barry Tribe sa loob ng tren subalit si Celine ay nahulog roon ng isang kalaban. Maya-maya si Kurt ay sinubukan na iligtas mula sa kalaban ang sundalong nagtanggal ng gapos nila ngunit namatay pa rin ito. Dahil sa labis na galit ay pinatumba niya sa daan ang ilang miyembro ng The Barry Tribe at ang isa ay pinasagasaan niya sa tren. Subalit nakita niya si Ariki na nahulog sa tren kasama ng isang kalaban. Si Magneto naman ay nakikipaglaban pa rin ng buong galing kay Jones at sa iba pang mga kalaban hanggang sa pinatalsik ni Storm ang mga ito papunta sa kabilang bagon ng tren. Pagkatapos ay mabilis na niyupi niya ang buong bagon habang nasa loob sina Jones. Hindi nagtagal ay natunton na nina Professor X ang lokasyon ni Jean at sinubukan niyang gisingin ito. Ilang saglit ay nagpakita na roon si Vok at madaling pinibagsak niya si Beast. Matapang na kinalaban siya ni Kurt ngunit agad na napatumba rin niya ito. Maging si Storm na inatake siya ng malakas na kidlat ay nagawa niyang ibalik ang atake nito at madaling napabagsak. Si Magneto naman ay ginamit ang napakaraming baril ng mga sundalo sa paligid upang pigilan si Vok na makalapit kay Jean. Samantala si Charles ay humingi ng patawad kay Jean at ilang saglit ay pinasok nito ang isip niya. Sinabi niya sa kanya na na-realize na niyang kailangan niyang protektahan sila na ang pamilya niya. Sa kasalukuyan na iyon ang mga baril ni Eric ay naubusan na ng bala at agad na binalibag siya ng maraming beses ni Vok. Mabilis na inatake rin nito si Scott pero bumangon na roon si Jean at hinagis niya ito palabas ng tren. Habang inaangat naman ng babae ang buong sasakyan sa ere ay lumikha siya ng mga telekinetic shield sa lahat ng miyembro ng X-Men pati na kay Magneto. Pagkatapos ay binagsak ni Jean ang tren sa katabing riles upang wasakin ito. Nakita niyang ligtas na lumabas roon sina Charles at ang iba. Nang inatake ang babae ng mga natitirang miyembro ng The Barry Tribe ay mabilis na tinapos niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Ang isa ay nasaksak siya sa dibdib pero hindi ito tumalab sa kanya at agad na winasak rin niya ang katawan nito. Si Vok naman ay sinubukan na higupin ang natitirang kapangyarihan ng Cosmic Force sa katawan ni Jean. Napansin niyang hindi niya kakayanin ang lakas nito pero ang babae ay patuloy na pinahigop ang puwersa sa kanya upang mapatay siya. Ngunit nakita ni Jean na pati sina Scott ay masasawi rin sa lakas ng kapangyarihan ng Cosmic Force. Kaya't naisipan niyang ilipad si Vok sa kalawakan upang doon niya siya tuluyang tapusin. Subalit dito na nilamon ang buong katawan ni Jean ng apoy ng Cosmic Force na malakas na kinasabog niya at lumikha ng tila nagliliyab na Phoenix sa kalawakan. Labis naman na kinalungkot nina Charles at ng X-Men ang pagkawala ng babae. Kinabukasan ay pinalitan nila ang pangalan ng Xavier School ng Jean Grey School for the Gifted Youngsters at nagpatuloy ang eskwelahan sa normal na operasyon nito habang si Hank na ang bagong headmaster ng buong establishmento. Sa deleted scene ay inamin ni Professor X sa libingan ni Raven na tama ang mga hindi magandang inakala niya sa kanya noon at nagdesisyon na siyang magretiro sa pamamahala ng eskwelahan. Sa sunod na eksena ay makikita si Charles na naninirahan na sa Paris, France at pinuntahan siya roon ni Eric. Inalok siya nito na manirahan sa bahay niya katulad ng ginawa niya rito noon at inaya siyang maglaro ng chess. Maya-maya ay makikita sa kalangitan ang paglipad ng Phoenix na lumalabas na buhay pa si Jean at naging isa na ang Phoenix Force sa kanya. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang The New Mutants. Si Daniel Moonstar o si Danny ay ginising ng ama niyang si William at nagmadaling umalis sila sa kanilang lugar dahil may di malamang nilalang na umaatake roon. Nang natago na ni William ang anak sa isang malaking puno ay agad na tinulungan niya ang mga kapitbahay nila subalit ang nilalang ay mabilis na napaslang siya. Tumakbo palayo roon si Danny ngunit biglang nadapa siya sa daan at nauntog ang ulo sa isang bato. Paggising ng dalagita ay nasa isang ospital na siya na nakaposas ang isang kamay sa kama. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang simbahan sa labas. Sinubukan na umalis roon ni Danny at agad na pinuntahan siya ni Dr. Reyes at tinanggal ang posas niya. Pagkatapos ay malungkot na sinabi ng doktor kay Danny na winasak ng matinding buhawi ang lugar nila at siya lang ang tanging nakasurvive. Binalik ni Reyes ang Black Bear pendant ng dalagita at ilang saglit pa habang nasa kanyang opisina ay nasabi ni Reyes na kaya hindi napahamak si Danny sa trahedya ay dahil isa siyang mutant. Nag-trigger ang mutation niya nakaraan lang at aalamin nila roon kung anong mga abilidad niya. Dagdag pa nito na si Danny ay nasa Millbury Hospital kung saan ang mga batang mutant na katulad niya ay mas pinagtutuunan ng pansin bago mamuhay ng normal bilang mga adult.
Dinala na siya ng doktor sa kanyang silid at sinabing mananatili muna siya roon hanggang sa makita na niyang hindi siya panganib sa iba at sa sarili niya. Kinaumagahan ay pinakilala si Danny ni Dr. Reyes sa mga kapwa niya batang mutants ng ospital na sina Illyana Rasputin o si Magic, si Sam Guthrie o si Cannonball, si Rain Sinclair o si Wolfsbane at si Roberto da Costa o si Sunspot. Sinabihan sila ni Reyes na ikwento ang karanasan nila noong unang nag-trigger ang kanilang abilidad. Ayaw magsalita ng iba pero si Rain ay kinuwento noong unang nagpalit siya ng anyo bilang isang wolf sa isang kagubatan. Na-realize niyang masama ang nangyari sa kanya at lumapit siya kay Reverend Craig upang ipagdasal siya. Ngunit nang pinakita niya rito ang tunay na anyo niya ay nasabi ng pari na isa siyang mangkukulam kaya't sinaktan siya nito hanggang sa halos ikamatay niya. Dahil naman wala nang gustong magkwento ng karanasan nila at si Illyana ay tumayo na roon ay sinabihan siya ni Dr. Reyes na ilibot ang dalagita sa buong ospital. Pero sa daan ay kinausap ng dalaga ang kanyang puppet na si Lockheed na hindi nila gusto si Danny. Pagpunta nila sa courtyard ay napansin ni Danny na walang harang na fence sa buong lugar at habang nagba-vandalize si Illyana ay sinabihan siya nito na malaya siyang makakaalis roon. Agad na tumakbo palayo ang dalagita ngunit bumanggalang siya sa force field na nilikha ni Dr. Reyes sa buong ospital. Labis na tinawanan siya ni Illy at nang sinugod niya ito ay agad na nag-teleport siya. Maya-maya si Danny ay naisipan na umakyat sa clock tower ng simbahan at binutas ito upang magpakamatay na roon pero nilapitan siya ni Rain. Sinabi niyang nawasak na ang lugar nila, patay na ang ama niya at mag-isa na lang siya sa buhay kaya't dapat lang na tumalon na siya roon. Sinabihan si Danny ni Rain na nandun siya para sa kanya at pinangakong magiging maayos rin ang lahat sa kanila kaya't sumama na siya rito pabalik sa loob ng tower. Ilang saglit ay nakita nilang dalawa si Sam sa courtyard na ginapos ang sarili sa kadena at nagsimula ng kanyang training upang makontrol ang mutant power niya. Ngunit nagdadahilan lang ito sa kanya ng maraming injury sa katawan. Kinagabihan ay minomonitor ng mga surveillance camera ng ospital ang galaw ng mga batang mutants, ngunit si Danny habang natutulog ay na-detect ng isang camera na nagkakaroon ng matinding psionic energy sa katawan. Ilang saglit si Sam ay may narinig na malakas na kalabog sa loob ng isang washing machine ng silid. Nang nilapitan niya ito ay bigla siyang napunta sa nakaraan niya noong nagmimina ang mga tauhan ng ama niya sa isang kuweba at nakita itong may tinitibag na duguan na pader. Hanggang sa nataranta si Sam at nawasak ang washing machine na kinatalsik niya. Sa sunod na araw sa shower room ay napansin ni Danny ang markang W sa likod ni Rain ngunit ayaw niyang pag-usapan nila ito. Maya-maya habang nasa entertainment room sina Rain ay inasar ni Illyana si Danny upang ipakita niya sa kanila ang kapangyarihan niya. Ngunit dahil sobrang personal ang pangaasar ni Illy ay nagkasakitan sila hanggang sa nilabas na niya ang kanyang armor sa kamay at ang soul sword. Pero agad na pinigilan siya ng doktor gamit ang force field nito. Dahil naman sa mga nagawa ni na Illyana at Danny ay kinulong silang dalawa ni Reyes sa magkahiwalay na solitary room. Maya-maya habang natutulog ang dalagita, si Illy ay biglang naalala noong bata pa siya na pumunta sa kwarto niya ang Smiling Man. Kalaunan si Danny ay napanaginipan na nasa kanilang lugar at umuulan ng niebe na may halong dugo ngunit biglang inatake siya ng Demon Bear. Napansin ni Dr. Reyes ang mataas na psionic energy sa silid ni Danny at nang pinuntahan niya siya roon ay nababalot na ng dugo ang damit niya. Pagbalik ni Reyes sa control room ay sinuggest ng system ng ospital na kuhaan si Danny ng blood sample upang malaman nila ang kapangyarihan niya. Sa sunod na araw ay kinuhaan nga ng doktor ang dalagita ng blood sample, habang si Rain ay pumunta sa confessional booth ng simbahan upang mag-confess kahit walang pari roon. Subalit biglang nakarinig siya ng mga boses na sinusumpa siya at nagkalampagan ang mga pinto ng booth. Maya-maya ay kinamusta si Rain ni Danny sa kwarto niya, pero inaya sila ni Sam na pumunta sa attic kung saan sila madalas na tumetambay dahil hindi sila mamomonitor roon ng kamera ni Dr. Reyes. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga batang mutant ay nababantayan pa rin pala sila ng doktor sa attic. Naisipan ni Illy na maglaro ng truth-telling game gamit ang lie detector test roon at sinimulan nila ito kay Roberto. Tinanong siya ni Sam kung gaano nakadami ang naging girlfriend niya at sumagot ito na 3 na. Ngunit lumabas sa machine na nagsisinungaling siya. Tinanong ni Danny kung bakit hindi siya madalas nagkaka-girlfriend at sinabi ni Berto dahil palaging nag-iinit ang katawan niya. Sunod na sumalang sa lie detector ay si Sam at tinanong siya ni Rain kung para saan ang hawak niyang uling. Nasagot niya na binigay ito sa kanya ng ama niya bago siya mamatay at malungkot na nasabi pang nararapat siya sa ospital na iyon. Pagkatapos ay sinunod ni Illyana si Danny nang hindi nakatap sa machine dahil malalaman pa rin raw niya kung nagsisinungaling siya. Tinanong niya ito tungkol sa bear pendant niya at sumagot ang dalagita na binigay rin ito sa kanya ng ama niya noon.
Nagsisimbolo ang pendant ng legend ng isang demon bear na naninirahan sa loob nilang lahat at kasabay nilang lumaki habang hinihigop ang mga takot nila upang mas lumakas. Nabigay ito sa kanya ng ama niya bilang alaala na maliit lang rin ang demon bear noon upang hindi siya matakot. Sa huli ay sinalang ni Illy ang sarili sa lie detector at tinanong siya ni Danny bakit siya napunta roon. Sinabi niyang dahil sa pagpatay niya sa 80 kalalakihan ng isa-isa kasama si Lockheed, nakita naman ng lahat sa machine na hindi siya nagsisinungaling. Sa sunod na araw ay sinabihan ni Dr. Reyes ang mga batang mutants na plano niyang ilipat sila sa pasilidad ng superior niya kapag nakita na niyang karapat-dapat sila roon. Nasagot ni Sam na ayaw na niyang umalis sa ospital na yun pero sinabi sa kanya ni Reyes na kailangan na mas bumuti siya sa ospital dahil sa trahedyang nagawa niya dati. Nasabi ng binatilyo na aksidente ang nangyari sa kanya noon at sa tingin niya ay hindi siya mas bumubuti roon dahil nakaraan ay nakakakita siya ng mga weird na bagay. Pagsapit ng gabi ay nilagyan ni Illyana ng pangpatulog ang tiyaan ng doktor at ang lahat ng mga batang mutants ay nagsaya sa buong ospital. Ilang saglit ay naisip ni na Roberto at ng iba pa na ang tinutukoy ni Dr. Reyes na superior niya ay si Professor X at plano nitong gawin silang miyembro ng X-Men. Habang sina Sam ay nag-iinom ay maya-maya ay umalis roon sina Rain at Danny. Nasabi niya kay Berto ang katotohanan na siya ang nakapatay sa ama niya noon pati ang karamihan sa crew nito dahil sa pagiging claustrophobic niya na biglang nag-trigger ng kanyang mutant power. Nang tinanong naman ni Sam si Berto kung bakit siya napunta roon ay inalisan siya nito. Samantala sina Rain ay dumaan sa air vents ng ospital upang makalabas dahil nakalock na ang mga pinto at bintana ng gusali. Pagkatapos ay humiga sila sa kalapit na sementeryo at pinagmasdan ang pag-ilaw ng force field habang umuulan sa labas. Nang magkakahalikan sila ay biglang nagbago ang anyo ng mga mata ni Rain na kinatuwa ni Danny sa kanya. Maya-maya si Roberto habang tinitingnan ang litrato ng girlfriend niya sa cellphone ay biglang nakarinig siya ng kumakanta sa swimming pool pero nakita niyang ito pala ay si Illyana. Sinamahan niya siya lumangoy sa pool at nagkahalikan sila ngunit biglang nag-init ang katawan niya. Nasabi ni Berto kay Illy na hindi siya maaaring maging sobrang init kundi ay masusunog niya siya katulad ng nagawa niya sa girlfriend niya noon. Kalaunan ay lumangoy uli ang dalaga at agad na nawala siya sa pool. Subalit makikita sa monitor ng ospital na si Illy ay kanina pa pala nasa kwarto nito. Ilang saglit ay nagpakita kay Berto sa pool ang dati niyang girlfriend na nasusunog ang buong katawan at nag-alarm ang buong ospital na kinagising ni Dr. Reyes. Nakita niya ang sitwasyon ni Berto sa monitor na sumisigaw at nagliliyab ang buong katawan. Mabilis na pinuntahan ito ng doktor upang ihulog sa swimming pool at bumalik na siya sa normal na anyo. Nang dumating roon si Illyana ay kinagulat ni Berto ito at galit na sinabihan si Dr. Reyes na dapat na umalis na sila roon dahil may mga demonyo raw sa ospital. Pero hindi siya pinaniwalaan ng doktor at dahil nalaman niya ang ginawa sa kanya ni Illyana ay kinulong niya uli ito sa solitary room. Pagkatapos ay nag-initiate siya ng full lockdown sa buong ospital. Sa sunod na araw ay nag-inject ng pangparalisa si Reyes kay Danny at tinanong niya ito kung anong naaalala niya bago siya napunta roon. Pinaliwanag ng dalagita na natatandaan niyang winasak ng demon bear ang buong lugar nila habang pinapaulan nito ng niebe ang paligid. Pagkatapos ay tumaas uli ang psionic level sa katawan ni Danny at nakita niya ang mga pangitain kay Reyes na lumikha sila ng mga batang mutants at pinagsani ang mga ito roon upang makipaglaban. Samantala si Rain habang naliligo ay laking gulat na pinuntahan siya roon ni Reverend Craig. Si Illy naman ay napansin na nagbukas ng bahagya ang pinto ng silid niya at nakita roon ang graffiti ng Smiling Man. Pero na-realize na nila ni Lockheed na kagagawan yun ni Danny. Ilang saglit bago pa makapagpalit ng anyo si Rain ay tinatakan uli siya ng pari ng letrang W gamit ang kanyang mainit na bakal. Nang narinig ni Reyes ang sigaw niya ay agad na pinuntahan siya nito ngunit nakalabas na siya roon sa anyo ng lobo at pagbalik sa normal na itsura ay nakita nila ang marka niya sa leeg. Sinabi ni Illy na kagagawan yun ng kapangyarihan ni Danny at galit na pinunta niya siya sa isang tila impyernong lugar pero napakita sa kanya ng dalagita ang mga Smiling Men at agad na sinalo siya ng doktor. Maya-maya ay pinuntahan ni Danny si Illy sa kanyang silid at binalik ang puppet niya na naiwanan niya kanina sa daan. Pagkatapos ay tinanong niya rito kung anong lugar niya siya pinunta kanina. Sinabi niyang ito ay ang limbo na nilikha niya kasama ni Lockheed noon upang magtago sa mga Smiling Men. Sa kasalukuyan na iyon sa control room ay makikitang nagtatrabaho pala si Dr. Reyes sa Essex Court. Nag-send sila sa kanya ng email na i-terminate si Danny dahil sa matinding panganib na dala ng kapangyarihan nito. Ilang saglit ay kinamusta ni Danny si Rain at nasabi niya na kahit pa alam niyang siya ang may gawa ng nangyari sa kanya kanina ay hindi siya nagalit sa kanya dahil naiintindihan niyang hindi niya ito sinasadya. Sinabihan naman ang dalagita ng doktor na ipagpapatuloy na raw nila ang kanilang session. Pero kinuwento niya kay Rain ang nakita niyang mga vision nito at plano niyang alamin pa ang ibang pangitain sa kanya na posibleng makita niya ang mga impormasyon kung paano sila makakaalis roon.
Subalit pagbalik ni Danny kay Reyes ay agad na dinala siya nito sa isang sikretong pasilidad ng ospital. Ilang saglit sina Ili ay nakarinig ng babaeng kumakanta sa di kalayuan at nalaman niyang nanggagaling ito sa silid niya. Si Ray naman ay pumunta kay Dr. Reyes ngunit nakita niya sa silid ang kanyang nakaraan noong pinuntahan siya ng Smiling Man. Inatake sila nito kaya't agad na tumakbo sila palayo. Samantala ang doktor ay kinuhaan uli ng blood sample si Danny at sinimulan siyang patulugin ng sleeping gas roon. Pero si Rain ay narinig ang sigaw ni Danny mula sa kabilang silid. Sa kasalukuyan na iyon ay nakuha si Ili ng isa pang Smiling Man at agad na pinabagsak ito ni Sam gamit ang fire extinguisher. Subalit dahil sa labis na takot ng napaligiran sila ng mas maraming Smiling Men ay nag-teleport ang babae papunta sa limbo. Pero mabilis na napatumba ni Sam ang mga ito gamit ang kapangyarihan niya. Sa kasalukuyan na iyon si Roberto ay inatake rin ng isang Smiling Man pero agad na napatalsik niya ang nilalang ng kanyang apoy. Si Dr. Reyes naman ang magsasalin na ng lason sa katawan ni Danny ay lumabas mula sa air vent si Rain at pinagkakalmot siya ng maraming beses ngunit nasaksak niya ito sa hita at nagmadaling umalis sa pasilidad. Maya-maya ay nakita ni Sam si Berto na napansin na lumikha si Reyes ng force field sa mga exit. Nang nakakita sila ng mga Smiling Men sa hagdan ay magaling na pinatumba ang mga ito ni Ilyana gamit ang kanyang soul sword. Dinala ni Rain si Danny sa opisina ng doktor at napuntahan sila roon ni Sam. Sinabi niya sa kanila na sinubukan na patayin ni Reyes si Danny. Nakumpirma ito ni Ili sa files roon mula sa Essex Corp na ang dahilan kung bakit nila papatayin si Danny ay dahil sa kanyang di makontrol na malakas na kapangyarihan. Kalaunan ay napagdesisyonan nila na itumba si Dr. Reyes upang ma-disable ang force field at makaalis sila sa ospital. Dahil naman sa matalas na pangamoy ni Rain ay nahanap nila siya sa isang sulok ng kanyang clinic ngunit mabilis na kinulong sila nito sa kanyang force field. Sinimulan ni Dr. Reyes na paliitin ang force field sa kanila pero nang nawala ng malay si Danny ay biglang na-detect ng system na may nakapasok sa force field ng ospital. Umulan ng niebe sa labas at agad na sinunggaban ng doktor ng higanting demon bear upang kainin. Inatake rin ito ang mga batang mutants at agad na tumakbo sila papunta sa loob. Naisipan ni Ilyana na lumikha ng portal at nilabas ang armor niya sa kamay pati ang kanyang soul sword upang matapang na harapin ang demon bear kasama ang maliit na dragon na si Lockheed. Kasama ang maliit na dragon na ito ay buong lakas na kinalaban nila ang dambuhalang nilalang. Habang sina Rain ay pinasok sa simbahan si Danny papunta sa loob ng confession booth. Ilang saglit ay tinulungan ni Sam si Ili na kalabanin ang Demon Bear subalit agad na pumasok ito sa simbahan at winasak ang booth. Malakas na inatake ni Sam ang malaking halimaw na kinatanggal ng pangil niya at hindi nagtagal ay nakapunta na roon si Ilyana. Nagmadaling nilabas ni Rain si Danny sa wasak na confession booth at pinilit siyang gisingin ngunit ang pag-iisip niya ay nasa spirit world at labis na natatakot sa higanting Demon Bear. Samantala sina Ilyana at ang dragon na si Lockheed ay sabay na inaatake ang higanting Demon Bear sa loob ng simbahan. Subalit nagawa siya nitong mapatalsik roon at napilay ang isang paa niya. Ilang saglit si Roberto ay pinaliyab ang buong katawan at siya naman ang matapang na nakipaglaban sa dambuhalang halimaw, ngunit hindi nagtagal ay malakas na nabaon siya nito sa sahig. Dahil naman hindi pa rin niya nagagawang gisingin si Danny ay nagdesisyon na rin siyang atakihin ang Demon Bear sa ulo subalit napatalsik rin siya ng kalaban at pilit na inaabot siya nito sa taas na parte ng simbahan. Si Sam ay mabilis na nilayo ang dalagita sa halimaw pero kalaunan ay nakita niya sa spirit world ang kanyang ama. Sinabihan siya nito na hindi niya kasalanan ang nagawa niya sa kanila sapagkat aksidente lang iyon. Kailangan na niyang gumising at alam niyang mapipigilan niya ang Demon Bear dahil mas malaki siya rito. Nang malapit ng malamon ng dambuhalang halimaw si Rain ay bumangon na nga si Danny at sinabihan niya ito na tumigil. Pagharap nito sa kanya ay dahan-dahan na lumapit siya sa dambuhalang nilalang. Tila nais pa rin ito na magwala pero kalaunan ay sinimulan na niyang pakalmahin siya. Sinabihan ni Danny ang oso na wala siyang dapat na ipangamba dahil magiging maayos rin ang lahat sa kanila pero kailangan na niyang magpahinga. Sa puntong ito ay unti-unti nang naglaho sa hangin ang higanting Demon Bear sa harap ng dalagita. Sa wakas ay nagtagumpay siyang pigilan ang oso at ilang saglit paglabas nila sa simbahan ay sumikat na ang araw at nagpasalamat si Danny sa lahat sa pagligtas nila sa kanya. Dahil naman wala na ang force field ni Dr. Reyes sa lugar ay nagsimula na silang lahat na maglakad paalis roon upang pumunta sa pinakamalapit na bayan. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Logan 2017. Sa taong 2029, ang tumanda na si Logan o si Wolverine ay napansin na kinukuha ng mga magnanakaw ang gulong ng limousine niya kaya't napalabas siya ng kotse. Pinagsabihan niya ng mahinahon ang mga ito ngunit binaril siya ng isa na kinabagsak niya.
Pinilit na bumangon ni Logan subalit agad na pinagtulungan na siyang bugbugin ng buong grupo ng mga magnanakaw. Dito na siya labis na nagalit sa mga ito at buong lakas na kinalaban ang bawat miyembro ng mga magnanakaw gamit ang kanyang mga adamantium claw. Hanggang sa napabagsak na niya ang karamihan sa kanila at ang iba ay agad na umalis na sa lugar. Bumilis ang pagtanda ni Logan sa panahon na ito dahil humina na ang regenerative power niya mula sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ay gamit ang birth name niyang James Howlett ay nagpatuloy siya sa kanyang trabaho bilang private hire driver gamit ang kanyang limousine sa syudad ng El Paso, Texas. Sa sunod na araw nang nag-pick up si Logan ng mga pasahero sa isang sementeryo ay biglang tinawag siya ng babaeng si Gabriela sa pangalang Wolverine upang humingi sa kanya ng tulong ngunit inis na tinanggihan niya siya. Maya-maya ang lalaking si Donald Pierce ay nakita si Logan na pumunta sa isang ospital upang bayaran ng palihim ang isang doktor kapalit ng mga gamot. Pagbalik niya sa sasakyan ay pumasok rin ang lalaki rito. Nahanap raw ni Pierce si Logan mula sa balitang pagpatay sa grupo ng mga kalalakihan sa Texas na tila inatake ng mabangis na tigre. Pero sa paligid ay may nagkalat na mga pyesa ng gulong mula sa isang limousine. Tinanong ng bida kung anong kailangan ni Pierce sa kanya at sumagot ito na nais lang niyang tawagan niya sila pag nakaharap niya uli si Gabriela dahil may kinuha siyang importanteng bagay sa kanila. Pagkatapos ay binigay ng lalaki kay Logan ang calling card niya at siya pala ay Chief Security ng Alkali Transigen Corp. Sa sunod na eksena ay umuwi na si Logan sa border ng Mexico at Texas sa isang abandonadong planta kung saan kasama niyang manirahan ang mutant tracker na si Caliban at ang ngayong may Alzheimer's disease na si Professor X o si Charles Xavier. Sinabihan naman siya ni Caliban na nakaraan lang ay may kinakausap na ibang tao si Charles gamit ang telepath ability niya pero hindi ito pinaniwalaan ni Logan. Nang papunta na si Logan sa tangke kung nasaan si Charles ay labis na nasaktan si Caliban sa sinag ng araw dahil sa pagkakaroon ng albino skin. Pagpasok niya sa silid ay mag-i-inject na siya ng gamot sa matanda ngunit agad na pinigilan siya nito. Subalit dito na siya nagsimula na atakihin ang kanyang psychic seizure at nagawang pahintuin na kumilos sina Logan at si Caliban na nasa kabilang silid ng may matinding pressure ng psychic blast. Pero ang bida ay pinilit na lumapit sa matanda upang ma-inject sa kanya ang gamot at tumigil na ang seizure nito. Hiniga ni Logan si Charles sa kama niya at dahil bumalik na sa normal na estado ang kanyang pag-iisip ay nasabi niya kay Logan na may mga bagong mutants na kailangan nilang tulungan. Pero hindi rin niya ito pinaniwalaan dahil 25 years nang walang napapanganak na bagong mutants sa panahon nila. Dahil sa inis ni Charles ay naalala niyang noon ay tinanggap nila si Logan sa kanilang eskwelahan at binigyan ng pamilya. Ngunit nasabi niyang wala na silang lahat ngayon dahil sa pag-atake ng kanyang seizure nakaraan kaya't napilitan siyang panatiliin ang matanda sa malaking tangke na iyon. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay nakita ni Caliban sa pantalon ni Logan ang isang adamantium bullet na sa tingin niya ay plano niyang magpakamatay gamit yun pero inis na tinanggi ito ng bida. Kinagabihan ay bumalik na si Logan sa kanyang trabaho bilang limousine driver. Nang pumunta siya sa isang motel upang mag-pick up ng susunod na pasahero ay nakita niyang ito pala ay si Gabriela na pinilit pa rin na tulungan sila ni Logan dahil may mga masasamang tao na humahabol sa kanya at sa anak niyang si Laura. Pero dahil sa paglalaro ng bata ng bola roon ay nakabasag siya ng bintana na labis na kinagalit ng may-ari. Pinigilan ito ni Gabriela ngunit bigla siyang bumagsak. Dinala ni Logan ang babae sa silid nito at nalaman niyang nabaril pala siya nakaraan ng mga tauhan ng Alkali pero nagawa niyang makatakas sa kanila. Dati raw siyang nurse sa laboratorio na ito pero ngayon ay plano nila siyang patayin at kunin sa kanya si Laura. Binigyan ni Gabriela si Logan ng $20,000 upang dalhin sila sa address na nasa Sobre sa North Dakota kung saan bibigyan pa siya ng 30,000. Inis na tumanggi pa rin si Logan rito pero pinilit siya ng babae na kailangan na nila siyang dalhin sa border ng 2 araw mula sa araw na iyon dahil yun lang ang tsansa nila na makatawid roon. Kinaumagahan ay sinabihan ni Logan si Charles na hindi muna siya makakauwi ng ilang araw, pero pagbalik niya ay may dala na siyang sapat na pera upang makabili sila ng yate at makalipat sa isang isla kung saan mapayapa silang maninirahan. Subalit maya-maya pagbalik niya sa motel ay nakita niyang wala ng buhay si Gabriela at wala roon si Laura pero naisipan niyang kunin ang cellphone ng babae sa drawer. Dismayado na bumalik si Logan sa lugar nila ngunit si Caliban ay napansin ang isang bag sa kanyang trunk na hindi niya pagmamay-ari. Hindi nagtagal ay dumating roon si Donald Pierce sakay ng kanyang kotse. Tinanong niya kay Logan kung nasaan ang batang si Laura pero hindi niya ito alam. Hanggang sa biglang binato ang lalaki ng bakal na tubo ng batang babae. Hinihintay na pala siya roon ni Charles dahil pinag-usapan na nila ni Gabriela ang tungkol sa kanya. Si Logan naman ay sinabihan si Caliban na dalhin sa malayong parte ng lugar nila ang walang malay na si Pierce at patayin.
Ilang saglit ay pinakain si Laura ng matanda sa bahay nila pero nang titingnan ni Logan ang bag niya ay agad na kinuha ito ng bata sa kanya. Sinabihan siya ni Charles na si Laura ay hindi anak ni Gabriela at isa siyang mutant na katulad nila ngunit hindi ito pinaniwalaan ng bida. Samantala si Caliban nang nailayo na si Pierce ng lugar ay nakita niyang biglang nagising ito at tinutukan siya ng baril habang papunta na rin roon ang mga kasamahan niya. Maya-maya nang napansin ni Logan na papunta na sa kanila ang Reavers o ang hukbo ng mga mercenary ng Transigen ay agad na nilabas niya si Charles paalis ng lugar at iniwanan sa loob si Laura. Ngunit kahit pa nagmadali silang umalis roon sakay ng limousine ay agad na napaligiran na sila ng mga kalaban. Si Logan naman ay galit na lumabas ng sasakyan at tinanong kay Pierce kung nasaan si Caliban at sumagot ang lalaki na iniwanan niya itong patay sa lugar kung saan siya iiwanan nito. Mas lalong kinagalit ito ni Logan at inatake niya ang lalaki ngunit madali siyang napabagsak ng mga tauhan niya. Pagkatapos ay inutusan ni Pierce ang ilang mercenary na hanapin sa loob si Laura at agad na nakita nila roon ang bata. Pero maya-maya paglabas ni Laura ay hinagis niya ang ulo ng isang mercenary sa harap ng mga kalaban. Agad na inatake niya ang iba pang mercenary roon gamit ang kanyang adamantium claw sa mga kamay at mabilis na tumakbo palayo. Hinabol ng mga tauhan ni Pierce sa loob ng bahay ni Logan ang batang si Laura pero magaling na pinabagsak niya ang mga ito isa-isa ng sobrang dali. Ngunit paglabas niya ay nakuha siya ng isang mercenary at inatake siya ni Pierce ng hook sa dibdib. Pero agad na kinalaban ang mga ito ng Wolverine at hinagis ang isa kina Pierce. Si Laura naman ay ginamit ang mga claw niya sa paa at mabilis na pinabagsak ang ilan sa mga kalaban na mercenary sa paligid. Si Logan ay nagmadaling tumakbo sa sasakyan at inatake ang mga tauhan rito ni Pierce at sumakay siya sa kotse. Samantala ang batang babae ay matapang na kumakalaban pa rin ng iba pang mga mercenary sa daan, hanggang sa lumapit sa kanya sina Logan upang tumalon siya rito at makapasok ng sasakyan. Pagkatapos ay mabilis na nag-drive si Logan paalis ng lugar subalit hindi nila magawang makalampas sa malaking fence nila. Agad na pinatakbo niya ng paatras ang limousine kahit papatuloy na hinahabol sila ng mga kalaban. Pero kalaunan ay nagawa nilang makalabas sa kabilang exit ng lugar. Ngunit dito na sila inatake ng mga mercenary ni Pierce sa loob ng kotse pero agad na kinalaban ang lahat ng mga ito ni Laura. Nang nakalapit na sina Logan sa padaan na tren ay mabilis na pinatawid niya rito ang kanilang sasakyan at sa wakas ay nagtagumpay na silang makatakas kina Pierce at sa mga tauhan niya. Maya-maya ay hinarap ng mga mercenary kay Pierce si Caliban at sinabihan niya ito na tulungan sila na i-track sina Logan. Tumanggi si Caliban sa lalaki subalit tinanggal nito ang cover roon upang masinagan siya ng araw na labis na kinasunog ng balat niya hanggang sa napilit siya ni Pierce. Samantala sina Logan habang nasa biyahe ay nagtakang tinanong niya ang bata kung sino siya pero sinabi ng matanda na kapansin-pansin na anak niya ito. Sa sunod na eksena ay pinanood nila ni Charles ang recorded video ni Gabriela sa kanyang cellphone na sinasabing isa siyang nurse sa Mexico branch ng Transigen. Dito ay iligal na lumikha ang laboratorio ng mga batang mutants mula sa mga genetic DNA ng iba't ibang mutants at sa mga babaeng Mexican na hindi na makita. Plano ng Transigen na lumikha ng mga makapangyarihang sundalo mula sa mga bata pero ayaw ng mga ito na makipaglaban. Kalaunan ay napagdesisyonan ng laboratorio na i-shutdown na ang programa at patulugin ang lahat ng mga batang mutants dahil nagtagumpay silang makalikha ng clone ng isang mutant na susunod sa lahat ng utos nila dahil wala itong kaluluwa. Pero nagawang makapagpatakas ni Gabriela ng ilan sa mga batang mutants at plano niyang dalhin sila sa North Dakota na isang lugar para sa mga mutants na tinatawag na ang Eden. Pagkatapos ay nagsabi pa ang babae ng mensahe para kay Logan na si Laura ay hindi niya anak pero ito ay anak niya at kailangan niyang dalhin siya sa ligtas na lugar. Sa sunod na araw ay pumunta sila sa isang casino at nag-check-in sa hotel roon. Habang nanonood sina Charles ng pelikula sa kwarto nila ay nakita ni Logan sa bag ni Laura ang isang comic book ng X-Men at ang mga files ng Transigen. Nalaman niya rito na galing nga sa DNA code niya ang DNA ng batang babae. Inis na sinabihan naman niya si Laura na hindi totoo ang lahat ng mga kwento sa comic book na yon tungkol sa X-Men at binigay niya rito ang gamot ni Charles upang ipainom mamaya. Ilang saglit ay pinuntahan ni Logan ang isang grupo ng mga kalalakihan at binigay sa kanila ang kotse niya. Pagkatapos ay bumili siya ng panibagong second-hand na sasakyan at uminom siya ng alak sa isang bar. Ngunit dito na niya nalaman na nakuha lang pala ni Gabriela ang coordinates ng address ng Eden sa comic book ng X-Men. Sa sunod na eksena ay bumalik na si Logan sa casino at napansin niyang nasa buong paligid na ang mga miyembro ng Reavers ng Transigen.
Subalit biglang huminto na kumilos ang lahat ng mga tao sa paligid dahil sa umatake uli ang psychic seizure ni Charles, maging sina Pierce sa kanilang sasakyan ay apektado rin ang seizure ng matanda. Kahit palabis na nahihirapan si Logan sa matinding pressure ng seizure ni Charles ay pinilit niyang pumunta sa kanilang hotel room, buong lakas na pinagsasaksak niya isa-isa ang lahat ng mga kalaban nilang mercenary sa loob ng kwarto nila hanggang sa napabagsak na niya ang mga ito. Pilit na inabot naman ni Lore kay Logan ang gamot ni Charles at agad na ininject niya ito rito. Inatake ng bata ang isa pang kalaban at nagmadaling lumabas na sila sa kanilang silid at nakita nila roon na labis na nasaktan ang lahat ng tao sa nagawa ng matanda sa kanila. Agad na sumakay ang tatlo ng kanilang kotse at mabilis na umalis sa lugar. Habang si Pierce na hindi pa nakaka-recover sa nangyari ay pinanood na lang na umalis roon sina Logan. Maya-maya sa kanilang biyahe ay kamuntikan na silang masagasaan ng isang malaking truck at ang isa pang kotse ay napunta sa gilid ng kalsada at nakatakas ang mga kabayo nila sa cage. Pero si Charles ay ginamit ang telepath ability niya upang pakalmahin at makontrol ang mga kabayo at palapitin ang mga ito sa mga nagmamay-ari sa kanila. Si Logan ay tumulong na itulak ang kotse ng pamilya at bilang pasasalamat ay inaya sila ng mga ito na maghapunan sa bahay nila. Tatanggi na si Logan sa kanila pero agad na sinang-ayunan ito ni Charles. Samantala sina Pierce ay pinuntahan ni Dr. Xander Rice at kinumbinsi niya si Caliban na patuloy na tulungan sila na matrack sina Logan dahil magpapadala raw siya ng mas epektibong nilalang na tatapos sa misyon nila na hindi mapapahamak sina Charles. Kinagabihan ay kumain na sina Logan sa bahay ng Munson family na kinabibilangan ni Will Munson, ni Catherine at ng anak nila na si Nate. Nagpakilala sina Logan sa kanila na isa silang pamilya na magbabakasyon sa North Dakota. Nang natapos na silang kumain ay magpapaalam na si Logan kina Catherine pero sinabihan sila ng babae na doon na magpagabi. Agad na sinang-ayunan naman uli ito ng matanda. Ngunit maya-maya ay biglang humina ang pressure ng tubig roon dahil sinabotahe raw uli ang water supply nila ng may-ari ng lupa. Planong pumunta ni Will sa water pump na di kalayuan roon at sinabi ni Charles na sasama sa kanya si Logan na mabigat sa kalooban na sinang-ayunan naman niya. Matapos na ihiga ni Logan ang matanda sa kama ay nagsimula na sila ni Will na maglakad papunta sa water pump. Hindi nagtagal ay narating na nila ito at sinarado nilang dalawa ang naglilik na tubo rito. Ngunit agad na pinuntahan sila ng may-ari ng lupa na si Jackson at ng mga tauhan niya. Sinabihan ito sina Will na babarilin niya sila kung hindi sila agad aalis sa lupain niya. Pero ang bida ay mabilis na pinalo kay Jackson ang baril niya at binali. Pagkatapos ay galit na pinaalis niya roon ang mga ito. Subalit sa kasalukuyan na yun si Charles habang natutulog ay biglang sinaksak sa dibdib ni X-24. Mabilis na inatake ito ni Laura ngunit malakas na napatalsik siya nito. Habang bitbit naman si Laura ng kalaban ay napatay rin niya sa daan si Nate. Pagbalik ni na Logan sa bahay ay napatay rin ni X-24 si Catherine at mabilis na sinaksak si Will. Ilang saglit si Logan ay natulala na makasalubong ang clone niya sa daan at agad na pumunta siya kay Charles at nahayaan niya na madala si Laura ng kalaban. Ilang saglit nang sinakay ni Logan si Charles sa kotse ay pumunta roon sina Jackson. Ang mga ito ay nakasalubong rin sa daan si X-24 at inakala nilang siya si Logan kaya't binaril ito ni Jackson ngunit agad na pinugutan siya nito ng ulo. Si Dr. Rice naman ay sinabihan si 24 na huminto na. Subalit patuloy pa rin ang mutant clone na nagpatumba ng mga tauhan ni Jackson roon. Samantala si Logan ay nakitang binawian na ng buhay ang matanda mula sa saksak niya sa dibdib. Habang si Caliban na nasa truck ni na Pierce ay nagawang makakuha ng mga granada at pinasabog niya ito sa sasakyan kasama siya. Ilang saglit si Logan ay galit na inatake ang clone niyang si X-24 at buong lakas na kinalaban ito subalit nagagawa siyang ma-overpower ng kalaban. Hanggang sa sinagasaan si X-24 ng kotse ni Will at pinagbabaril niya siya ng ilang beses kahit pa nanghihina siya mula sa saksak niya sa dibdib. Si Logan naman ay kinuha na roon si Laura upang isakay sa kanilang kotse at agad na umalis sila sa lugar. Kinaumagahan pagdating ng iba pang tauhan ng Transigen sa insidente ay tinulungan nilang alisin si X-24 sa traktora at nag-inject sa kanya si Dr. Rice ng gamot na makakapagpalakas sa mutant power niya. Maya-maya si Logan ay nilibing na si Charles sa tabing ilog na nalalapit sa pinangako niya rito na titira sila sa isang isla. Sa sunod na eksena ay nakita ni Laura ang ama na hindi na mapagana ang sasakyan nila at sa labis na galit ay pinaghahampas niya ito hanggang sa mawalan siya ng malay. Pero ang bata ay naisip na kunin ang kotse ng lalaki sa di kalayuan at dinala si Logan sa isang ospital upang gamutin ang mga sugat niya. Subalit napansin ng doktor rito na ang adamantium sa loob niya ang dahilan ng panghihina ng katawan niya at ng kanyang abilidad. Pero si Logan ay tila may ideya na sa kondisyon niya noon pa at nagpasalamat siya sa doktor at umalis na sila ni Laura sa ospital. Pagsakay nila ng kotse ay pinilit siya ng bata na puntahan ang mga kapwa niya mga batang mutant sa North Dakota.
Kahit naman hindi naniniwala si Logan sa Eden na nakuha lang ni Gabriela sa isang comic book ay mabigat ang kalooban na pumayag na siya kay Laura. Samantala si Pierce na inayos ang robotic na kamay niya ay nakita ang address ng Eden sa likod ng litrato ni Laura. Sa sunod na araw dahil sa haba ng biyahe nila ay sobrang inaantok na si Logan kaya't nagpahinga muna siya saglit. Pero ang bata ay umupo sa driver's seat at siya na ang nagpatuloy na nagmaneho ng kotse. Maya-maya ay nagising ang bida na nakarating na sila sa North Dakota at tama nga siya na hindi totoo ang Eden pero ito ang napili nilang tagpuan noong nagkahiwalay sila nina Laura at Gabriela. Binigyan si Logan rito nina Richter ng gamot na galing sa Transigen na kapag ininom sa mababang dosage ay mag-e-enhance ng mutant power nila. Kinagabihan ay hindi makatulog si Logan dahil sa masamang panaginip niya at napansin siya ni Laura. Pinakita naman ng bata sa kanya ang adamantium bullet na nakuha nito sa pantalon niya. Pinaliwanag ni Logan na ang balang iyon ay magagawa silang mapatay pero tinatabi niya lang ito bilang alaala kung sino siya. Kinaumagahan ay sinabihan si Logan ni Richter na bukas bago sumikat ang araw ay tatawid sila sa border na ang ligtas na lugar para sa kanila. Ang mga impormasyon na ito ay mula sa isang babae na tumutulong sa kanila mula sa kanilang communicator. Ilang saglit ay binigay na ni Richter kay Logan ang $30,000 na kabayaran sa kanya pero hindi niya tinanggap ang pera dahil mas kailangan raw nila ito. Pagsapit ng gabi ay sinabi niya kay Laura na hindi siya sasama sa kanila dahil natapos na niya ang trabaho niya na dalhin siya roon at ayaw niyang mapalapit sa mga taong mahalaga sa kanya dahil palagi silang napapahamak na kasama siya. Kahit naman nagalit ang bata sa desisyon ng ama ay mabigat ang kalooban na sumang-ayon siya rito. Sa sunod na umaga pagbangon ni Logan ay nakita niyang iniwanan siya ni Richter ng berdeng gamot na may mensahe na huwag ubusin lahat. Subalit ilang saglit pa ay napansin niya ang mga drones ng Alkali Transigen sa paligid kaya't agad na tumakbo siya papunta sa mga bata. Dahil naman sa labis na panghihina ay ininject niya sa sarili ang buong laman ng bote. Sa kasalukuyan na iyon ay hinahabol at dinudukot na ng mga miyembro ng reverse ng Alkali Transigen ang karamihan sa mga batang mutants na pilit na tumatakbo papunta sa border. Pero ang ibang bata ay ginamit ang mga mutant power nila upang kalabanin ang ilan sa mga mercenary na humahabol sa kanila at isa na rito si Laura. Hindi nagtagal ay nanumbalik na ang lakas ng Wolverine at buong lakas na nagpatumba siya ng mga tauhan ng Transigen sa paligid gamit ang mga adamantium clone niya. Pagkatapos ay pinagtulungan nilang dalawa ng batang si Laura na kalabanin ang karamihan sa mga mercenary sa gubat at magaling na napabagsak nila ang lahat ng mga ito roon. Ngunit napansin ni Laura na agad na nawala na ang epekto ng gamot kay Logan dahil nag-inject siya ng malaking dosage nito. Ilang saglit ay nakita nilang nahuli na ng Transigen ang lahat ng batang mutants maliban kay Laura. Nilapitan naman si Logan ni Dr. Rice at pinaliwanag niyang siya ang nagplano na magpakalat ng mutant cure sa buong mundo na nakahalo sa mga normal na kinakain at iniinom nilang produkto upang mahinto ang pagpapanganak ng mga bagong mutants. Nang sa gayon ay sila na mismo ang lilikha ng mga bagong lahi nila upang gawing super soldier at ibenta sa napakalaking halaga. Pero si Logan ay mabilis na binaril ang doktor at si Pierce sa kamay pagkatapos si Laura ay agad na umatake ng mga mercenary ng reverse sa paligid. Ngunit dito na kinalaban ang bida ng kanyang clone na si X-24 at madali siyang na-overpower uli nito dahil sa panghihina niya. Pero kalaunan ay pupugutan na niya ng ulo ang kalaban gamit ang pinto ng sasakyan ngunit nasipa si Logan ng malakas ni X-24 at agad na binaril siya ng hook sa hita ni Pierce. Si Laura naman ay galit na inatake ang clone at buong tapang na kinalaban ito gamit ang mga clone niya sa mga kamay at sa mga paa. Ang batang si Bobby ay kinuryente ang ilan sa mga kalaban sa kanilang truck at kasama ang ibang mga batang mutants ay inatake nila si Pierce. Gamit ang kanilang mga mutant power ay nagawa nilang mapagtulungan na pabagsakin ang chief security ng Transigen. Samantala si Laura na nakikipaglaban pa rin kay X-24 ay binuhos ang buong lakas rito ngunit hindi nagtagal ay nagawa siya nitong ma-overpower. Pero si Richter gamit ang kanyang kapangyarihan ay inangat ang isang truck ng Transigen at malakas na binagsak ito kay X-24. Subalit hindi nagtagal ay bumangon rito ang kalaban at mabilis na inatake si Logan. Hinila siya ni X-24 papunta sa isang nakatumbang puno at tinarak ang katawan niya rito. Pero si Laura ay dinampot ang baril sa sahig at agad na binaril ang kalaban sa ulo ng adamantium bullet. Pinutol ni Laura ang sanga na nakatarak kay Logan subalit kalaunan ay binawian na siya ng buhay habang hawak ang kamay ng anak niya. Labis na kinalungkot ng bata ang pagkamatay ng kanyang ama at maya-maya ay nilibing rin nila siya sa tabing ilog. Bago umalis si Laura roon ay tinigilid niya ang krus upang gawing letrang X bilang paggalang kay Logan na ang huling miyembro ng X-Men.
Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Malupit na shoutout kina Reynard ng Zamboanga City, Philip Maglangit ng Apple Misamis Oriental, kay Dennis Panotes, Clyden Jace Villegas, Eros Miel Manzanilla, Yang Repair Shop ng Tanawan Philinvest, John Mark Andrada, Rupert Roby Lumibaw, Jancel Cancel, at kay Wilfredo Bea. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta sa channel natin at God bless sa inyong lahat. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.